This is Bombo Radio Philippines. #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now, with 32 fully digitalized stations. Stay connected. Anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 58 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa Bomboanay sa Uto, Sabado, Hulyo 20, tuwing 2025. Ini si Bombo Chama Blanco Hoover. Malantayan karon ng mga balita sa aton sa nga pagpangalagara. Atensyon sa mga naghulog sa entries diriya sa studio kay kilalahon ta aton sa mga studio draw winners. Subong man panginbulaan sa mga nagdalaog sa ginpatigayon sining second weekly draw. Sabay naman karon sa aton sining market activation or market draw sa banwasang Santa Barbara, Iloilo. Bagyo Krising wala nakapugong na dayon gidiya ang pagpanagtag sa papremyo. Balde-balde sining papremyo kag kasya siyahan. Biyahe sa fiberboat sa Iloilo, Guimaras sa vice versa padayon nga suspendido. Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nagpanawagan sa pumuloy kasunod sa pagpaidalom sa red category ang Iloilo. Subong man istorya naton later on sa aton sining pagpangalaga bangon sa hindi mapaktan siniyang tiyempo ang Saturday cleanup mga biyan ang ginpaiway anay. Samtang Pacman Barrio sa fight buwas na. Live update so bantayan sa Bombo Radio Iloilo. Muni madalang kuwar mga balita, issues kay informasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Uto. Ang detalye sininyo bantayan pagkatapos ang Bombo Network News. Hilig sa video games, nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9%. Aasahan pa rin sa Northern Luzon kahit na kalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Krising. Malaking bahagi ng bansa muling inalerto sa mga pagbaha na dala naman ng habagat. 3 national road section isinara dahil sa mga serye ng landslide. Ang Bombo Radio Philippines kinilala ng Commission on Elections sa naging kontribusyon sa paghahatid ng mga balita sa panahon ng halalan ngayong 2025. At sa ating international news naman, ang Hamas nagbabala ng walang temporary ceasefire kung walang hakbang para sa permanent ceasefire. Sa ating balitang palakasan, ang katunggali ni former Senator Manny Pacquiao na si Barrios, mas malakas daw ang hatak sa betting odds doon sa mga sugarol sa Las Vegas, Nevada. Pero Pacquiao nananatiling crowd favorite dyan sa venue ng kanilang magiging laban. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ibinabala ng State Weather Bureau ang posibilidad ng malawakan pa rin mga pagbaha sa malaking bahagi ng Metro Manila dahil sa maghapong mga pag-ulan sa na-detect ng kanilang mga data o ng kanilang pasilidad dito sa Kalakhang, Maynila. Batay nga sa impormasyon na nilabas ng ahensya, ay posible na magpatuloy pa ang mga pag-ulan sa loob ng 12 oras at yan ay aasahan yung mabigat na pagbuhos ng ulan dito sa rehiyon at maaaring magdulot ng pagtaas ng tubig sa mga ilog at tributaries nito. Ayon pa sa ahensya, lahat ng mga ilog at mga sapa sa
Metro Manila at mga karatig na lugar ay inaasahan na maapektuhan ng mga pag-ulan sa susunod na 12 oras. Ang mga mabibigat na mga pag-ulan na dala pa rin ng malawakan na sirkulasyon ng Bagyong Krising ay kasalukuyang nananalasa dyan sa Northern Luzon ay pinaiigting itong pag-iral ng habagat. Inabisuhan ang mga residente na nasa mabababang bahagi ng komunidad na bantayan ang posibleng pag-angat ng tubig na maaaring umabot sa mga kabahayan. Pinapayuhan din ang mga lokal na otoridad na manatili ang monitoring doon sa mga residente at may iakma yung mga hakbang na napapanahon, lalo na yung pagbibigay ng abiso sa mga residente upang magsilbing gabay ng mga ito, lalo na sa mga kinakailangan pang ilikas. Samantala, isinara ng Department of Public Works and Highways ang 3 national road section dahil sa mga serye ng pagguho ng lupa at rockfall o pagkahulog ng mga malalaking tipak ng mga bato. Kinabibilangan ito ng isang road section sa Cordillera Administrative Region, isa sa Region 2 at isa naman sa Negros Island Region. Maliban dito, 6 na national road section din ang nilimitahan lamang ng mga access. Ito ay binubuo ng 4 na section sa Negros, isa sa Cagayan Valley at isa naman sa Central Luzon. Ayon sa Department of Public Works and Highways, nagsasagawa na ng clearing operations ang mga maintenance crew gamit ang mga heavy equipment ng ahensya. Ilang bahagi ng mga apektadong kalsada rin ang posibleng isailalim sa rehabilitasyon bago tuluyang buksan sa trapiko dahil sa mabigat na epekto ng mga bumagsak na malalaking tipak ng bato at biglaang soil collapse. Batay pa sa ulat na inilabas ng ahensya, naka-standby ang iba pang mga kagamitan para magsagawa ng clearing operations at umalalay sa trapiko kasabay na nagpapatuloy na pag-ulan at pagbaha sa maraming bahagi ng bansa. Nananatili namang bukas sa trapiko ang iba pang pambansang lansangan at mga tulay sa mga apektadong rehiyon. Bombo Weather Update. Ito mga kabombo, tunghayan natin ang latest information kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong Bagyong Krising. Ano kaya ang maaasahan natin na magiging lagay ng panahon sa mga naapektuhan lugar, lalo na dyan sa dulong bahagi ng Hilagan, Luzon? May update mula sa Bombo Weather Center si Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, ang good news nga ay tuluyan ang nakalabas itong si Bagyong Krising dito sa Philippine Area of Responsibility kaninang umaga at habang lumakas naman ito para maabot ang severe tropical storm category. Sa kabila ho ng paglabas pa rin ng naturang bagyo sa ating bansa, patuloy pa rin hong maranasan ito namang mga mabibigat na pag-ulan dito ho sa may bahagi ng Northern Luzon, maging ito hong malalakas na hangin sa may extreme Northern Luzon dahil pa rin ho dito ho sa lawak ng sirkulasyon nitong si Bagyong Krising. Patuloy namang makakaapekto ang pag-ulang dala nitong southwest monsoon o itong hanging habagat na siya namang pinalalakas pa ng naturang Bagyong Krising. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 235 km west ng Itbayat, Batanes sa labas na huyan ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay may lakas ng hangin na umaabot sa 100 km per hour malapit sa gitna at mayroong pagbugsong umaabot naman sa 125 km per hour. Kumikilos nga ang bagyo pa westward na direksyon papalayo sa Pilipinas sa bilis na 15 km per hour. Sa kabila nito ay nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang bahagi ng Luzon at bahagyang nabawasan nga ito dyan ho sa may bahagi ng Batanes at iba pang lugar. Samantala, Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman ang umiiral pa rin sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union, Abra, Apayao, Kalinga at nalalabing bahagi ng Cagayan. At asahan ngayong araw hanggang bukas mga kabombo at ka-Star Nation ang mabibigat pa rin mga pag-ulan dito ho sa may bahagi ng Abra at Ilocos Norte, Ilocos Sur dahil pa rin ho yan sa epekto ng Bagyong Krising. Maulang panahon naman ang aasahan ngayong araw hanggang bukas dito ho sa may bahagi ng Metro Manila at maging dyan sa may bahagi ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan at Palawan, maging sa Romblon at Occidental Mindoro, maging sa Antique dahil naman yan sa habagat, dito ang habagat na ito na pinalalakas nga ng bagyo. Sa ngayon, wala pang panibagong sama ng panahon ang nabuo o namomonitor tayo sa loob at maging sa labas ng Philippine Area
of Responsibility. Bombo Dennis. Okay, nais kong maitanong lamang, Bombo Vic, kung may tendency ba ang bagyong Krising na mag-recurve o pumasok muli sa ating Philippine Area of Responsibility. Ay ito kasing nakalipas na bagyo, talagang bumabalik, no? At nakakaapekto pa ng higit kumpara doon sa lumagpas lamang na bagyo. How about itong bagyong Krising? May tendency ba na ito'y babalik? Bombo Dennis, sa ngayon wala tayong nakikitang ganyang senaryo na babalik nga itong si Bagyong Krising dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat itong kasalukuyang track nitong si Bagyong Krising ay tutumbukin dito ito namang southern part ng China sa araw ho yan ng araw ho ng Lunes o Sabado naman ng gabi. Linggo ng gabi, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Vic. Yan muna ang aking ulat panahon mula dito sa Bombo Weather Center. Ito po si Bombo Victor and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! At kaugnay niyan mga kabombo, kumustahin natin ang mga lugar na naapektuhan itong bagyong Krising sa mga nakalipas na oras. Diyan sa bahagi ng Isabela, mayroong 8 na italang nasawi at nagkaroon ng aksidente dahil pa rin sa ilang concern sa lagay na rin ng panahon at iba pa. Alamin naman natin ang update dyan. May ulat dyan ng Bombo Radio Kawayan. Isang malagim na vehicular accident ang naganap sa bahagi ng Aurora, Isabela na kinasangkutan ng 2 van na patungong Tabuk City, Kalinga mula Baguio City at isang elf truck. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Captain Terence Tomas, ang tagapagsalita ng Isabela Police Provincial Office, sinabi niya na batay sa inisyal na pagsisiyasat patungo sa lungsod ng Santiago ang truck habang magkasunod naman na binabagtas ng 2 van ang kasalungat na direksyon. Umaga umano ng linya ang truck dahilan upang mahagip nito ang nauunang van na may sakay na 16 na pasahero. Tsaka bumangga ulit sa sumusunod na van na may lulang 9 na katao. 8 ang naitalang dead on arrival sa ikalawang van kabilang ang driver habang unconscious pa sa ngayon ang isang pasahero nito. 2 naman ang nagtamo ng injury sa unang van at isa ang wala pang malay at patuloy na inoobserbahan sa pagamutan. Sa 8 napaulat na nasawi, 4 sa mga ito ang pangalanan na habang patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng 4 na iba pa. Puro mga legal age to, wala naman tayo naiulat na minor doon sa mga biktima. Actually, doon sa 8, 4 pa lang po yung napangalanan. So yung 4 po doon ay sa ngayon kinakalap pa yung mga pagkakakilanlan ng mga biktima. Samantala, ibinahagi naman sa Bombo Radyo Kawayan ng isa sa mga pasahero ng van na si Jers Sabado ang karanasan nito sa naganap na insidente. Ayon kay Sabado, nakaupo siya sa gitnang bahagi ng van kaya minor injuries lamang ang kanyang tinamo. Isa sa mga katabi nito ang nasa kritikal na kalagayan. Karamihan sa mga sakay ng mga van ay mula sa Tabuk City, Kalinga at bumiyahe sila mula sa Baguio City kagabi. Hindi naman matukoy ni Sabado kung sino ang may sala sa insidente dahil natutulog siya nang mangyari ang banggaan. Bagamat labis ang trauma na kanyang dinaranas, nagpapasalamat siya na hindi malubha ang kanyang mga sugat. Ayon kay Sabado, hindi pa niya iniisip sa ngayon ang pagsasampa ng kaso at nais muna niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang paggaling mula sa tinamong sugat at emosyonal na pinsala. Self-reflection na lang ho muna and then magpagaling po muna. It's very traumatic po na yun, yung namamatay sila sa harap mo po, mga ganun. So, ayun. Hopefully I can po. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ito namang barangay chairman sa Cagayan, patay nang mahulog sa bangin ang sinakyan. Evacuee naman sa lalawigan, umabot na sa mahigit 2,000. May mga balita dyan ang Bombo Radyo Tugigaraw. Nawala naman ng kontrol sa manibela na makarating sa pakurbadang bahagi ng lansangan sa barangay Pared, Alcala, Cagayan. Ang nasawing barangay kapitan na dulot na umano'y mabilis na pagpapatakbo nito sa minamanehong patrol car.
Ayon kay Police Captain Marjorie Hill Pagulayan, nandakong 1:00 na madaling araw nitong Biyernes na mangyari ang aksidente kung saan nasawi si Barangay Chairman Jesus Kalatikan, 54 years old ng Barangay Lablabi, Claveria, habang siyam na pasahero ang nasugatan kabilang ng 2 menor de edad na pawang residente sa bayan ng Claveria. Galing Claveria, mga biktima at papunta sana ng Isabela para sa isang church activity na mangyari ang aksidente. Sinabi ni Pagulayan na posibleng hindi kabisado ng kapitan ng daan sa lugar kung kaya nawalan ito ng kontrol sa manibela na makarating sa pakurbadang lansangan at dumiretso sa gilid ng kalsada, tuluyang nahulog na nasa 10 talampakan na lalim. Habang ang makasamaan nito na siyam ay nasugatan at patuloy na ginagamot dito sa lungsod ng Tuguegarao. Narito ang bahagi ng panayam kay Police Captain Marjorie Hill Pagulayan. Mabilis po siya magpatakbo kaya hindi po niya nakontrol yung sasakyan, ma'am. That time, ma'am, wala pa naman, hindi naman po siya maulan. Ma'am, naipit po talaga siya, ma'am. Hindi po siya natanggal kaagad. Kasi grabe po talaga yung pagkakaipit niya, ma'am. Ma'am, yung ibang kasama niya, ma'am, naitakbo naman po sa hospital kaagad. Yung driver lang po, natanggal siya mga bandang 2 o'clock po na madaling araw po. Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng evacuee sa Cagayan dahil sa mga pagbaha, bunsod ng mga pagulan na dala ng Bagyong Crising. Umaabot na sa 907 families na binubuo ng 2,977 individuals ang lumikas mula sa 16 na bayan at 104 na barangay. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Ako si Bombo Rubiaway Ibay, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin, 14 na minuto na makalipas ang 12 ng tanghali. Nagpakawala ng tubig ang Binga Dam, kasunod na rin ang pagtaas ng antas ng tubig nito dahil sa serye ng malalakas na mga pag-ulan. Ngayong araw mga kabombo, umaabot na sa 573.5 metro ang level ng tubig sa naturang dam. Kulang 2 metro bago tuluyan ho itong umapaw at yung normal high water level ay kanilang inoobserbahan. Isang gate sa kasalukuyan ang may opening na kalahating metro at binuksan ang naturang dam ng management at kasalukuyan ho itong nagpapakawala ng tubig, mahigit 91 cubic meters per second na tubig dyan sa naturang lugar. Sa kabila naman, ang paglalabas ng tubig ay mataas pa rin ang level, mahigit 20 sentimetro ang antas ng tubig dyan sa naturang dam sa nakalipas na 24 na oras batay sa monitoring ng Department of Science and Technology. Samantala, umangat din ang level ng tubig sa 5 pang dam sa Luzon dahil naman sa malawakang mga pag-ulan. Kinabibilangan ito ng Ipo Dam, Ambuklaw Dam, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Ang Ambuklaw mga kabombo at San Roque Dam na pinakamalalaking dam sa ating bansa ang nagrehistro ng pinakamataas na pag-angat ng level ng tubig na umaabot naman ng halos kalahating metro sa loob lamang yan ng magdamag. Ang iba pang mga dam tulad na lamang ng Angat Dam, La Mesa at Caliraya Dam ay pawang nagrehistro ng pagbaba ng level ng tubig sa kabila ng malawakang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa iba pang mga balita, humiling ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court na huwag munang magdesisyon sa kanilang mosyon para sa pansamantalang paglaya nito dahil patuloy pa silang kumakalap ng mga dokumento at impormasyon na susuporta sa aplikasyon. Ayon naman kay Attorney Nicholas Kaufman, nahaharap ang depensa sa balakid sa pagkuha ng mga kinailangang materyales at pahintulot para sa isang independent assessment. Isa sa mga ulat ay hindi pa natatapos matapos maharangan ang kanilang eksperto. Iginiit ang depensa na hindi nila maayos na matututulan ang argumento ng prosekusyon at hiniling na payagan muna ang pagkumpleto ng mga pagsusuri bago magpasya ang International Criminal Court. Ngunit nanawagan naman ang prosekusyon na tanggihan ang mosyon dahil sinadya umanong magsumite ng depensa kahit kulang ang datos. Ayon dito, maaring magsumite muli ang kampo ni Duterte kung may bagong impormasyon sa hinaharap. Si Duterte ay nasa kustudiya ng International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng libu-libong nasawi sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Bombo Sports News.
Pumapabor umano kay World Boxing Council welterweight champion Mario Barrios ang betting odds. So yung mga sugalan dyan sa Las Vegas, Nevada para sa nakatakdang laban kay 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao. Yan ay isang araw bago pa man ang nakatakdang sagupa ng dalawa sa ibabaw ng ring. Nananatiling pabor sa mas batang boksingero ang mga boxing analyst na nagsasabi na ang basihan nila ay yung boxing predictions dyan sa Estados Unidos. Ngayong araw nga, si Barrios ay nasa 275 favorite at nangangahulugan ito na kailangan tumaya ng $275 para lamang manalo ng $100 dyan kay Pacquiao na nagpapakita naman na mas mataas ang tsansa ng boksingero na katunggali ng Pinoy fighter. Hawak naman ni Pacquiao ang plus 210. Ibig sabihin, ang $100 na taya para sa Pinoy legend ay maaring manalo ng $210. Ang over o under para naman sa bilang ng mga rounds na abutin ng naturang laban ng dalawa ay 10.5. Batay na rin sa betting odds, mas pinapaboran ang over o kaya ay lalagpas sa 10 round at ito ay nasa negative 140. Sa kabila nito, habang nagpapatuloy ang mga pagtataya ng mga bettors sa malaking betting sites dyan sa Amerika, maaaring magkaroon pa rin ng pagbabago sa odds habang binibilang ang oras bago tuluyang magsimula ang kanilang paghaharap o ng dalawang boksingero. Samantala mga kabombo, sa ating mga nakalap na impormasyon dyan sa Las Vegas ay nagtimbang na kanina itong dalawa. At mas malakas pa rin ang sigawan ng mga taga-suporta para kay Senator o former Senator Manny Pacquiao mula mismo sa venue ng weigh-in dyan sa Las Vegas. At habang nagtapos na itong pagtitimbang ay cool down naman itong si Pacquiao at nagawa pang magtugtog ng piano sa pagtatapos ng naturang aktibidad at yan ay nagpapakita na kalmado ang Pinoy ring icon. Pakinggan natin mga kabombo yung pagtugtog mismo ng piano nitong si former Senator Manny Pacquiao, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Sa tagpo mga kabombo na exclusive na kuhanan ng ating mga kasamahan po na naghahatid ng mga update sa atin. Kaugnay pa rin itong laban ni former Senator Manny Pacquiao. Mamaya mga kabombo ay babawi naman ng heavy meal ang fighting ang fighter mula ho dito sa Pilipinas bilang paghahandayan sa pag-iipon ng lakas bago ang kanyang araw ng laban. Yan ho ay matatapat naman araw ng Linggo sa Pilipinas, Sabado doon ho sa Estados Unidos. Kapag tayo ng iba pang mga updates dito sa Metro Manila mga kabombo, ilang mga kalsada pa rin ang lubog sa tubig baha. May mga karating pansyudad at kagaya ng Makati, Pasay, Mandaluyong, ramdam ho yung pabugso-bugsong hangin at mga pag-ulan. Kumustahin natin sa mga pangunahing lansangan sa paglilibot ng ating news team. May report si Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, nandito tayo ngayon mismo sa lungsod ng Maynila, partikular sa bahagi ng Taft Avenue kung saan kapansin-pansin ang taas ng tubig baha na kasalukuyang nararanasan pa rin ngayong araw. Bunso nito ng pabugso-bugsong may kalakasan ng pag-ulan, dulot ng habagat na siyang danas simula pa kaninang hating gabi. Mula dito sa ating kinatatayuan, Bombo Dennis, kitang-kita ang gutter deep level ng baha sa kalsada ng Taft Avenue na siyang nakakapekto para hindi makatawid ang ilang mga tao. Simula sa tapat ng Philippine General Hospital hanggang sa lagpas sa bahagi ng Pedro Hill Street, lubog sa baha pa rin ang naturang mga kalsada. Habang nagpapatuloy naman ang ilang mga declogging operations ng mga tauhan ng Manila City Hall para lamang pahupain ang baha. Ang ilan kasi sa ating mga nadaanang kalsada tulad ng Nakpil at Quirino sa lungsod ng Maynila ay agaran din namang humupa ang baha matapos linisin at tanggalin ang nakabara sa mga drainage o kanala. Bukod sa pagbuhos ng ulan, Bombo Dennis, nararanasan din mula dito ang matinding paghugpit ng hangin lalo na sa mga motorista.
mapapanood sa isang video dito ang ilang motoristang binabayo ng malalakas na hangin, maging ang payong ng isa sa mga natawid ay mistulang nasira pa. Kaugnay pa rito, simula kaninang umaga, patuloy na nag-iikot ang buong pwersa ng Bombo Radyo, may hatid lamang ang kasalukuyang sitwasyon ng iba't ibang lokasyon. Kung saan, sa kabila ng mga nararanasang pagbaha sa Maynila, sa ating mga nadaanang ng mga kalsada sa iba't ibang lungsod, katulad ng Pasay, Makati at Mandaluyong, ay bahagyang hindi naman gaanong naapektuhan ng pabugso-bugsong pag-ulan. Habang sa ating pag-iikot naman, agop pansin ang ilang mga individual na naglalakad sa gitna ng kalsada kahit papatuloy na umuulan. Tuloy pa rin anila ang paghahatid sa labi ng kanilang mahal sa buhay tungo sa huling hantungan nito kasabay ng paghagupit ng bagyong Krising. Sa kasalukuyan, Bombo Dennis, nandito pa rin tayo sa bahagi ng Taft Avenue. Maibahagi ko lamang na sa ating pagpasok din sa loob ng Philippine General Hospital, abay pinasok rin ito ng baha, partikular sa parking area nito. Live mula dito. Yes, Bob. Okay, nais ko lamang malaman kung may mga nagmamando na mga tauhan ng Traffic Bureau dyan sa lungsod ng Maynila para maabisuhan o kaya naglagay ba sila ng mga signages na itong mga lugar na ito ay baha para sa kabatiran ng lalo na yung mga light vehicle na hindi na pumasok doon sa mga binabahan lugar. Bombo Grant. Bombo Dennis, sa ating pag-iikot simula kanina pang umaga, kapansin-pansin yung ilang mga rescue vehicle na gamit ng Manila City Hall sa bawat mga intersection katulad ng Quirino, Nakpil Street at Pedro Hill, kung saan nga napansin natin na hindi naman gaanong naapektuhan yung daloy ng trapiko sapagkat nandun pa rin yung presensya ng mga traffic enforcer ng Manila City Hall. Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Gran Hilario, nagulat para sa the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagbabala ang Hamas na hindi ito papayag sa isang interim truce sa Gaza kung walang malinaw na plano para sa permanenteng tigil putukan. Ayon sa ulat, handa silang magpatuloy sa full package deal kabilang ang pagpapalaya ng lahat ng bihag kapalit ng ganap na pagtigil na labanan na tinutulan naman ng Israel. Mahigit 10 araw nang nag-uusap ang mga mediator mula Qatar at Egypt kasama ang United States para sa 60-day ceasefire at pagpapalaya ng 10 bihag kapalit ng mga Palestinian detainees. Git pa ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi tumutugon ang Hamas sa kanilang mga hakbang para sa kasunduan. Nananatiling issue ang military withdrawal ng Israel, pagpasok ng ayuda at garantiya na matatapos ang digmaan. Ayon naman sa Gaza Health Authorities, mahigit 58,600 na mga Palestinians at halos 1,650 Israeli at dayuhan na ang napatay mula nang sumiklab ang giyera noong Oktubre 7 taong 2023. Sa iba pang mga balita, ipinahayag naman ni United States President Donald Trump na may 10 bihag na mula sa Gaza ang nakatakdang palayain sa lalong madaling panahon, bagamat hindi siya nagbigay ng karagdagang detalye. Ginawa ni Trump ang pahayag sa isang hapunan kasama ang mga mambabata sa White House, kung saan pinuri niya ang pagsisikap ng kanyang special envoy na si Steve Witkoff. Patuloy naman ang negosasyon ng Israel at Hamas sa Doha, Qatar mula Hulyo 6 para yan sa US-backed proposal na 60-day ceasefire na kinabibilangan ng pagpapalaya ng 10 bihag at pagpapabalik ng 18 bangkay kapalit ng pagpapalaya ng ilang Palestinian detainees. Samantala, sinabi ng tagapagsalita ng armadong puwersa ng Hamas na bukas naman ang grupo sa pansamantalang tigil putukan, ngunit maaaring igiit ang isang full package deal kung mabibigo ang kasalukuyang pag-uusap. Ayon naman sa Gaza Health Authorities, mahigit 58,000 mga Palestino na ang napatay sa opensiba ng Israel at habang halos 1,600 Israeli at dayuhan naman, kabilang ang mahigit 1,000 na mga pinaslang sa pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7 taong 2023 ang mga nasawi. This is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio.
No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now, with 32 fully digitalized stations. Stay connected. Anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Samantala mga kabombo, ang Bombo Radio Philippines ay kinilala ng Commission on Elections sa naging bahagi o kontribusyon sa paghahatid ng mga balita lalo na nitong panahon ng election ngayong 2025. Alamin natin ang kabuuan ng balita ni Bombo Isa Cotoner. Kinilala ng Commission on Elections sa pangunguna ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia ang Bombo Radio Philippines sa naging kontribusyon nito sa pagbabalita sa nagdaang 2025 national and local elections. Sa gabi ng pasasalamat ng COMELEC, personal na tinanggap ng Bombo Radio Philippines ang iginawad na Certificate of Appreciation bilang naging katuwang nila sa paghatid ng tama at totoong balita sa panahon ng halalan. Iginawad din ng poll body sa iba't iba pang stakeholders ang pasasalamat dahil naging kasama sila ng komisyon sa pagpapanatili ng maayos at mapayapang halalan. Sa nagdaang eleksyon, tinutukan ng Bombo Radio Philippines sa mga nangyayari at mga makabagong balita na may kaugnayan sa halalan sa pamamagitan ng The Vote 2025 special coverage. Natapos ng bantayan ng 2025 midterm elections at sunod namang tututukan ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa Oktubre. Kaya naman manatiling nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa mga pinakabagong balita tungkol sa eleksyon. Siyempre, kung mayroong isang bagay na tututukan ng ating mga kababayan, The Vote 2025. Basta Radyo, Bombo. Mula sa The Manila Hotel, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. Malalimang sinisiyasat naman ng mga otoridad ang insidente na pagsabog sa Rosales Street, Rosary Heights, 6, Cotabato City nitong Biyernes. Sinasabing sumabog ang isang fragmentation grenade sa loob ng isang bahay. Ayon sa ulat ng Cotabato City Police Station 2, agad silang nakatanggap ng tawag ukol sa insidente at nakarating sa lugar makalipas lamang ang 3 minuto. Batay naman sa inisyal na investigasyon, nangyari ang pagsabog sa tahanan ng isang Nur Penaldiay, 49 years old, at empleyado ng Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maswerte namang walang tao sa bahay na mangyari ang pagsabog kaya't walang nasugatan. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Police Station 2 kasama ang mga kasapi ng CMFC, CCPO at MBLT6 upang ikordon ang lugar. Naka-recover ng mga pira-pirasong bahagi ng granada na kasalukuyang isinailalim sa pagsusuri ng Crime Scene Unit ng CCPO upang matukoy ang eksaktong klase ng pampasabog. Ayon naman kay Police Major Teofisto R. Ferrer Jr., patuloy ang hot pursuit operation at inaalam na rin ang mga posibleng sospek sa likod ng krimen. Nakuha rin ang CCTV footage mula sa mga kalapit na bahay bilang bahagi ng follow-up investigation. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga ebidensya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Na gimbal o nagulat ang mga residente ng Rosary Heights 6 kasi mayroong reported na explosion. Allegedly, ito ay isang fragmentation grenade base doon sa na-recover ng mga fragments ng ating SECO, no? Yung ating ordnance unit. Pero yung safety lever hindi nila nakita, so hindi nila ma-determine kung ano talagang specific na explosive. Si Police Major Teofisto R. Ferrer Jr. ng Cotabato City Station 2. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong tanghali, makakapiling natin sa linya ng ating komunikasyon ang Vice Gobernador ng lalawigan ng Cagayan. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, or nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang tanghali po sa inyo, Vice Governor Manuel Mamba. Kumusta na po kayo? Magandang tanghali, Dennis, no? At magandang tanghali po sa nakikinig sa Bombo. Magandang tanghali po sa ating lahat.
Ay, kumusta na po ngayon yung sitwasyon o yung lagay ng panahon muna diyan po sa inyong lalawigan dahil marami nag-aalala no, sa sinapit ng inyong probinsya matapos po yung paglapit o pagdaan nitong bagyong Krising na itinuturing na grabe rin pala yung bitbit ho nito na lakas ng mga pag-ulan sa kanyang pagtawid diyan po sa inyong probinsya. Yeah, tama yan, Dennis, no? Tama yun, no? Ang talagang dala niya ay tubig. Local flooding in so many areas, no? And kanina alas 10, si Governor Aguipay ay nagkaroon ng sa calamity damage assessment, no? So siguro sa mga ilang oras pa ay ang nangyari about 16 of the 28,000 affected. We have local flooding also in so many areas, and we are now assessing yung damage. So, although local lang naman ang flooding namin, yung mga Okay. Vice Governor, ilan ho sa pagtaya po ninyo yung porsyento ng inyong lalawigan ang talagang heavily affected nitong bagyong Krising and siguro pati na yung epekto rin ng enhanced na habagat dahil hindi lang naman bagyo talaga yung ating pinaghandaan ho dito, may mga pagbaharin, dulot naman ng habagat. Mga ilang porsyento ho ng probinsya yung affected, Vice Gov? Well, ako, 16 of the 28,160 ang talagang affected. 109 barangays din ang affected of the 820 barangays. At ina-assess na namin ngayon ang mga damages sa tama ka nga ito. Pagkata dito, hindi na, medyo dry pa kasi yung ating Vice Governor, medyo hindi kagandahan yun hong lagay ng panahon. Pati ang signal ng inyong communication line ay mukhang naapektuhan. Subukan ho natin umuli. May katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Jaira Hangayo. Bombo Jai, with your questions? Okay. Vice Gov, sapat po ba yung mga inihandang relief supplies para sa ating mga residente dyan? Well, okay naman. Wala problema. Kasi ang una naman nag-responde dyan ay ang mga barangay. Okay, mga kabombo, i-check natin na siguro maya-maya uli yung linya ni Vice Governor. Napaka-importante ho ng kanyang mga statement hinggil dito para dun sa mga nag-aalala, dun sa mga may kamag-anak, lalo na dyan sa mga itinuturing na low-lying areas dyan ho sa probinsya ng Cagayan. Maya-maya mga kabombo, may mga karagdagan tayong update hinggil pa rin dyan sa probinsya ng Cagayan. Itong epekto overall ng pagdaan dyan o paglapit ng bagyong Krising na ngayon ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility at yan yung ating patuloy na tutugay-gayan. Samantala, sa mga karagdagan nating balita, nanawagan ng Akbayan Party List kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para naman sa 200 pesos legislated wage hike. Yan ay para sa listahan ng kanyang priority bill sana para sa nalalabing 3 taon ng kanyang termino. Kasabay ng darating na State of the Nation address sa 28 ng Hulyo ay ito yung hinahangad ng naturang grupo. Ayon pa kay Representative Percy Sendanya ay hindi sapat yung maliit na aumento na 50 pesos para sa Metro Manila area, kaugnay pa rin ng dagdag na sahod. I-check natin muli yung linya ni Vice Governor Mamba dyan sa probinsya ng Cagayan dahil importante ho marinig ng mga kababayan natin, lalo na yung may mga relatives na nandun sa mga itinuturing na low-lying areas. Vice Governor, meron na ba tayong nabalangkas na long-term plan para ho dun sa mga lugar na high risk, yung napakadalas bahain, napakadalas na ma-wash out, pero may mga nakatira pa rin na mga kababayan tayo, Vice Governor? Well, ang preemptive evacuation lang naman namin sa Apari lang, a few families lang. So,
Ayan mga kabombo, sinubukan natin na muling makuha yung linya ni Vice Governor. Anyway, off-air ay makakausap natin na si Vice Governor para sa mga karagdagan pa na update and kukumustahin din natin yung iba pang mga programs and later today ay ihahatid natin yung iba pang mga update galing ho dyan sa kanilang lugar sa bahagi ng Cagayan upang makumusta rin po natin ang iba pang mga alalahanin ng mga kababayan natin sa naturang probinsya. Samantala, mga karagdagang update. Epektibo na ang 50 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region na nag-angat ng arawang sahod sa 695 pesos para sa mga non-agricultural workers at 658 pesos para sa agriculture, retail at small manufacturing sectors ayon yan sa Department of Labor and Employment. Tinatayang katumbas ito ng 1,000 piso hanggang 1,300 piso dagdag sa buwan ng kita, depende yan sa work week. Ayon naman sa National Capital Region Wage Board, ito ang pinakamalaking aumento mula taong 2023 kung saan umabot na sa 125 pesos ang kabuang dagdag sahod sa rehiyon. Tinatayang 1.7 milyong empleyado na mas mataas ang kita sa minimum ang maaari ring makinabang sa pay adjustments upang maiwasan ang wage distortion. Tinanggap naman ng Federation of Free Workers ang pagtaas, ngunit nananawagan naman ng across-the-board increase habang minatikos ng mga sentro ng magkaisa at progresibong manggagawa ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at saan nila ikakulangan ng tunay na suporta sa mga manggagawa. Samantala, kasabay naman ng unti-unting paglayo ng Bagyong Krising sa kalupaan ng ating bansa, tinanggal na rin mga kabombo yung storm surge warning sa ilang probinsya sa Northern Luzon na una nang itinaas yan sa nakalipas na mga araw. Batay nga sa report na inilabas ng State Weather Bureau ay hindi na apektado ng banta ng storm surge yung mga coastal towns dyan sa probinsya ng Isabela at Ilocos Sur. Tanging ang mga probinsya ng Cagayan, Ilocos Norte at Batanes na lamang ang inaasahan na maapektuhan ng malalaking daluyong na posibleng umabot ng hanggang 2 metro ang taas. Ayon pa sa Department of Science and Technology, maaaring makaranas ng storm surge ang mga bayan ng Basco, Itbayat, Ivana at Mahatao at Sabtang, pati na yung Uyugan at probinsya ng Batanes, habang sa Cagayan naman ay inaasahan na maapektuhan din ang ilang lugar kagaya ng mga islang bahagi nito na nasa may parte ng Babuyan Island. Sa Ilocos Norte naman, may banta pa rin ng storm surge sa mga bayan ng Bakara at Badok at Bangi, pati na sa Curimao, Pagudpod, Paway, Pasukin at Siyudad ng Lawag. Ayon pa sa ahensya, nananatili ang posibilidad na umabot sa mababang area, yung mga tinatawag nating catch basin, ang mataas na daluyong at maaaring makaapekto ito doon sa mga marine infrastructure at iba pang marine related activities ay hindi muna pinapayagan. Pinapaiwas pa rin mga kabombo ang publiko pagtungo doon sa mga karagatan, dalampasigan dahil nga sa banta ng pagtama ng malalaking alon. Samantala, lalo pang lumobo ang bilang ng mga natukoy na apektado sa pinagsamang epekto ng Bagyong Krising at hanging habagat. Batay sa report na inilabas ng Department of Social Welfare and Development ngayong araw, umabot na sa kabuang 215,599 na katao ang natukoy na apektado sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas at Zamboanga Peninsula. Mahigit naman 215,000 katao ay katumbas ng 68,209 na mga pamilya mula sa kabuang 495 na mga barangay. Mula sa naturang bilang, mahigit 5,000 pamilya naman ang pansamantalang naninirahan sa 213 evacuation centers. Binubuo ito ng 17,381 na mga katao. Mas pinili naman ang mahigit 3,000 pamilya na makitira sa kanilang mga kaanak at kapamilya. Samantala, lalo ding tumaas ang bilang ng mga natukoy na nasirang bahay dahil sa mga pagbahang dulot ng malawakang
pag-ulan. Umabot na sa 34 na bahay ang natukoy bilang totally damaged, habang 242 naman ang partially damaged. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin isinasa ilalim sa assessment ang iba pang impormasyong nakalap sa mga local office ng ahensya, kaya't posibleng magbabago pa ang naturang datos habang nagpapatuloy din ang mga serye ng pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Apektado naman ang nasa 24 na electric cooperatives sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ay dahil sa pananalasa ng Bagyong Krising at epekto na rin ng habagat ayon sa National Electrification Administration o NEA. Ang mga ito ay mula sa 17 probinsya sa 4 na rehiyon sa ating bansa. Batay nga sa report ng naturang tanggapan, partikular na yung kanilang Disaster Risk Reduction and Management Department, ngayong araw ay nasa ilalim na ng normal operations ang karamihan sa mga lugar dyan sa Ilocos Norte. Partikular yung kanilang electric cooperatives dyan ay meron hong na-rehistro na partial power interruptions sa iba't ibang lugar ng kanilang probinsya. Umabot din sa 325 na mga munisipalidad ang natukoy na apektado, kung saan ay 99.69% dito ay mayroon ng maayos na power supply. Tanging 200 consumer connections na lamang ang nakatakdang ibalik sa normal, at yan ay sa bahagi ng Pagudpod dyan sa Ilocos Norte. Sa kasalukuyan ay wala namang iba pang mga electric cooperatives na nakapagrehistro ng total power interruptions, at yan ay patuloy na monitor ng naturang tanggapan at patuloy din na nakastandby ang mga ito para tugunan ang power concerns ng mga consumer. Samantala, halos 100 katao naman ang stranded sa iba't ibang pantalan sa Visayas dahil sa masungit na panahon. Batay sa July 19 report na inilabas ng Philippine Ports Authority, 60 pasahero ang stranded mula sa Port Management Office Western Leyte, Biliran. Umabot naman sa 27 pasahero mula sa PMO Panay, Guimaras ang hindi rin nakabiyahe, habang sa Negros Oriental, Siquijor ay mayroong 12 pasaherong stranded. Ayon naman sa Philippine Ports Authority, nananatili ang mga ito sa loob ng terminal building habang hinihintay ang tuluyang pagbabalik ng biyahe kapag tuluyang bumuti ang panahon. Tiniyak din ng Philippine Ports Authority ang sapat na tulong sa mga ito, tulad ng pagbibigay ng libreng mainit na pagkain at iba pang food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Paalala ng Philippine Ports Authority sa mga pasahero, makipag-ugnayan muna sa mga shipping lines bago pumunta sa pantalan para maiwasan ang anumang abala. Sa dagdag pang balita, nilagdaan na ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Croatia yung mga patakaran para sa ligtas at makataong pagkuha ng mga Pilipinong manggagawa sa mga hotel sector dyan sa bahagi ng Croatia. Ang kasunduan, mga kabombo, ay formal na pinirmahan ni Department of Migrant Workers Undersecretary Felicitas Bay at Croatian Employment Service Director General Ante Langkar, na sinaksihan naman ni Philippine Ambassador to Austria Evangelina Lourdes Bernas at Croatian Labor Official Luka Sirko. Ayon pa sa Department of Migrant Workers, sasagutin ng mga employer sa Croatia ang recruitment-related cost ng mga Pilipino, alinsunod na rin sa pinapayagang bayarin na napagkasunduan ng dalawang panig. Kasama rin sa kasunduan ang malinaw na dispute resolution na mga mekanismo batay sa labor laws ng parehong bansa. Bibigyan ng pre-departure orientation seminar ang mga ito ng Overseas Workers Welfare Administration at pre-flight briefing ng Department of Migrant Workers yung mga manggagawang ipapadala sa kanilang mga parte na rin ng paghahanda sa trabaho patungo sa Croatia. Layunin din ng kasunduan na palakasin ang bilateral cooperations ng dalawang bansa. Nauna nang inihayag ng Department of Migrant Workers na nangangailangan ng Croatia ng mahigit 3,000 na manggagawang mula sa Pilipinas para sa kanilang hospitality sector, kabilang na ho yung mga housekeeper at front desk staff ng kanilang mga hotels and iba pang mga establishmento sa naturang bansa. Sa puntong ito ng ating balitaan, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Mahigit 50 mga bahay dyan sa Antique ang nasira dahil sa landslide. Libo-libo namang mga estudyante sa buong Western Visayas apektado rin ng sama ng panahon. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio Iloilo.
Aabot na sa 56 na bahay ang naapektuhan ng landslide sa Antique dahil sa walang tigil na ulan ang dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Krising. Ayon sa Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 16 sa mga ito ang lubusang nasira habang 40 naman ang bahagyang nasira. Naitala ang mga landslide sa 5 bayan ng probinsya. Kumpirmado rin ang opisina na wala namang nasaktan sa mga nasabing insidente. Ayon sa ulat, umabot na sa 12,151 na pamilya o 38,533 na individual ang naapektuhan sa 83 na barangay na binaha sa nasabing probinsya. Samantala, sa sektor ng edukasyon, sinabi ni Hernani Esculiar Jr., tagapagsalita ng Department of Education Region 6, na maraming estudyante at paaralan sa Western Visayas ang naapektuhan dahil sa baha at malakas na hangin kung saan pinakamatinding tinamaan ang probinsya ng Antique. Ayon kay Esculiar, umabot na sa 731,982 na mga mag-aaral ang apektado sa buong rehiyong 6. Dagdag niya, inilipat na sa alternative mode of learning ang klase upang maipagpatuloy ang edukasyon sa kabila ng kalamidad. Binigyang diin din niya na ang hakbang na ito ay bahagi ng pagtiyak ng kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro. Ng guidelines coming from our LGU, we want to protect their constituents, and kita sa DepEd, we want to make sure na safe ng mga learners and ng mga personnel. And we don't want to involve sa incident mga learners. Si Hernani Esculiar Jr., spokesperson ng Department of Education Region 6. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo MJ Amora. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang bayan ng Umingan, Pangasinan, isinailalim sa state of calamity matapos makapagtala ng paggaragasa ng mataas na tubig na aabot sa dibdib dulot yan ng bagyong Krising. May mga balita dyan ng Bombo Radyo Dagupan. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Umingan dito sa lalawigan ng Pangasinan matapos ang naranasang pagragasa ng mataas na tubig sa ilang barangay sa bayan dulot ng matinding pag-ulan dahil sa bagyong Krising. Ayon kay Umingan Mayor Attorney Chris Ever Tadeo Lines, nasa mahigit 20 barangay sa kabuuang 58 barangay ang naapektuhan sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan kung saan karamihan sa mga apektadong lugar ay malapit sa ilog. Sinabi pa ng alkalde na personal nilang tinignan ang sitwasyon kasama ang mga opisyal ng bayan, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Engineering Office kung saan napag-alaman na ang pag-apaw ng dam at ang matinding pag-ulan ang pangunahing dahilan ng pagbaha. Samantala, isang emergency session ang tinawag ni Vice Mayor Emil Tristan Trinidad sa kanyang mga konsihala kasama ang alkalde upang formal na ideklara ang state of calamity sa bayan. Layunin nito na mapabilis ang pagtugon ng lokal na pamahalaan sa pangangailangan ng mga apektadong residente, kabilang na ang pagsasaayos at rehabilitasyon ng mga nasirang ari-arian. Umabot kasi sa hanggang tuhod, bewang at dibdib ang taas ng tubig sa ilang barangay na nakadepende sa kalapitan nito sa ilog, habang may iba naman na na-stranded sa daanan dahil sa lakas ng ragasa. Ngunit sa kabutihang palad ay wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa pangyayari. Hindi aniya normal sa kanilang bayan ang ganitong sitwasyon kung saan matagal na umano ang huling bagyo na nakaranas sila nito dahil mataas naman ang bayan ng Umingan. Ngunit kung talagang malakas ang dalang ulan ay maaaring mabaha ito lalo kapag umapaw ang mga ilog at dam sa bayan. Samantala, nagpapatuloy naman ang paghanda ng lokal na pamahalaan katuwang ang iba pang opisina sa bayan sa posible pang maranasan lalo na't nararanasan pa rin ang pag-ulan. Pagragasa ng mataas na tubig po dahil po sa bagyong Krising din, Bantog, Lauren and neighboring barangays ay talaga pong tumaas ang tubig. At napag-alaman po namin na talaga pong napakalakas kasi ng buhos ng ulan at nadagdagan pa po syempre yung tubig na nanggagaling sa dam natin nung pumunta na sa Banila River. Yun na po, dumami ng dumami yung tubig, tumaas ng tumaas. Mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ito
Ito naman tayo mga kabombo sa mga kalamidad. Tapos na yung mga ibang mga update natin sa mga kalamidad sa Pilipinas. Ito naman, dakuan ho natin ang bahagi ng Estados Unidos dahil sila man ay sinasalanta rin ng sunod-sunod na malalaking kalamidad. Alamin natin ang mga update sapagkat merong naitalang wildfire, meron din mga pagbaha sa iba pang parte ng Estados Unidos sa mga nakalipas na araw. May nakalap na impormasyon hinggil dyan ang Star FM Bacolod. Mahigit 100 na mga malalaking sunog ang tinutugunan ngayon ng mga bombero sa kanlurang bahagi ng Amerika. Partikular na apektado ang California, Arizona, Utah at Washington kung saan libu-libong ektarya ng kagubatan ang natutupok ng wildfire. Nasusunog din ang Grand Canyon Lodge kasama ang 50 hanggang sa 80 na iba pang makasaysayang gusali at pasilidad na umaabot naman sa 11,012 acres ang nasusunog habang 0% pa rin ang containment. Sa California naman ay may Madre Fire at umabot sa mahigit 80,000 na ektarya ang nasusunog sa San Luis Obispo County. Ito ang pinakamalaking wildfire sa estado ngayong 2025. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Marisa Calderon, overseas Filipino worker sa California, ibinahagi niya na umaabot na rin sa 41 degrees Celsius ang temperatura doon sa border ng California at Las Vegas dahil na rin sa mga wildfire. Pero sa ibang city, mas mainit. Sa pagkakalam ko sa boundary ng California to Las Vegas, mas mainit doon kasi last July 8 pumunta kami ng Vegas. Nag-stopover kami doon sa boundary, yung sa may biggest world anong tawag doon, yung meter ng pag-aano ng weather. Umabot siya ng 41 degrees Celsius. Habang nasusunog ang kanluran, nalulunod naman sa baha ang ilang estado sa gitna at hilagang silangan ng Amerika, lalo na sa Texas, New Jersey at New York. Nagkakaroon naman ng record-breaking alerts na umaabot sa mahigit 3,000 flash flood warnings ang inilabas sa buong Amerika ngayong Hulyo, ang pinakamarami sa kasaysayan ng bansa. Mula rito sa Star FM Bacolod, ito si Star DJ Jessie, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa Pakistan dahil sa malalakas na pag-ulan ng monsoon na umabot na sa 159 mula noong huling bahagi ng Hunyo ayon yan sa mga otoridad. Pinakamatindi ang pinsala nitong Huwebes ng Hulyo kung saan 63 katao ang namatay at halos 300 ang nasugatan sa loob lamang yan ng 24 na oras sa probinsya ng Punjab. Karamihan sa mga nasawi ay dulot ng pagbagsak ng mahihinang bubong at pagbaha. Sa Lahore naman, 15 ang naiulat na patay, 9 sa Faisalabad at ilan pa sa mga bayan ng Okara, Sahiwal at Pakpatan. Ayon naman sa Provincial Disaster Management Authority, mula pa noong buwan ng Hunyo, umabot na sa mahigit 100 ang namatay at mahiging 300 naman ang sugatan sa Punjab. Mahigit 120 bahay naman ang nasira at 6 na alagang hayop ang namatay. Iniulat ng National Disaster Management Authority na mahigit 1,000 bahay na ang nasira sa buong bansa. Naglabas din ng high flood alert ang Pakistan Meteorological Department para yan sa Jhelum River sa bayan ng Mangla na posibleng umapaw kasama ang mga kalapit na sapa sa susunod na 24 na oras. Bagaman mahalaga ang monsoon rains para sa patubig at supply ng tubig sa Timog Asya, lumalala ang pinsala nito dahil sa mabilis na urbanisasyon, mahinang drainage system at tumitinding epekto ng climate change. Bombo Sports News. Ano kayang masasabi ng Pinoy undefeated boxer na si Carl James Martin hinggil dito sa nalalapit na laban ni 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao kontra kay Mario Barrios? May balita ang Bombo Radio Baguio. Kumpiyansa si Pinoy undefeated boxer Carl James Martin na magwawagi si 8th Division World Champion Manny Pacquiao laban kay reigning World Boxing Council welterweight champion na si Mario Barrios na nakatakdang magharap sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada sa Amerika bukas, araw ng Linggo sa Pilipinas. Ayon kay Martin, bagamat may konting pagbagal sa kilos si Pacquiao dahil na din sa edad niya na 46 years old, ay magiging bentahin niya ang kanyang power at experience. Dagdag pa ng Cordilleran boxer, nasa magandang kondisyon ang katawan ng pambansang kamao dahil sa pinapakita nito sa training camp lalo na sa sparring sessions.
Napahanga pa ang dating WBA Asia Super Bantamweight Champion na si Martin sa pinakitang dedikasyon ng Filipino ring icon na si Pacquiao sa ensayo kung saan nakasama niya ito ng halos araw-araw mula sa outdoor workout at sa loob ng wildcard gym ni Hall of Fame coach na si Fred Roach. Tatangkain ni Pacman na makuha ang record bilang pinakamatandang boksingero na maging world champion sa welterweight division. Medyo may edad na ating pambansang kamao, no? Pero kitang-kita ko yung sipag niya ng training sa training camp namin. Mag-iingat din si Barrios kahit papano. Ang prediction ko, unanimous decision para ibigay natin kay Senator Manny. Kasi ang magiging panalo niya dyan is yung experience po sa laban. Sa mga experience niya sa mga naging laban niya. Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News. Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa update ng mga balita at impormasyon kahit pagkatapos ng Bombo Network News. Pwede niyong balik-balikan dahil available din ang ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kung yung mga update tungkol sa bagyo, lalo na dyan sa Northern Luzon, maaari pong masubaybayan ang ating mga himpilan. Dyan sa lalawigan ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Sa bahagi naman ng Pangasinan, Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa Cordillera Administrative Region, nariyan naman ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa lalawigan ng Cagayan, nariyan ang Bombo Radio Tugigaraw. Sa lalawigan ng Ilocos Norte, ang Bombo Radio Lawag. Sa probinsya ng Ilocos Norte, ang Bombo Radio Vigan. At sa lalawigan ng La Union, ang Bombo Radio La Union. Samantala naman sa Camarines Province, masusubaybayan naman ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating Orative Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Standard na time. 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sunto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kuturan kay subong iyang mga tinakna aton sining pagkilalahon ang mga maswerte nga tagdaog sa aton sining weekly draw, second weekly draw sa swerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM, mga kauturan naton nga mga mapalaron
nga nagahulog sa ila sini nga mga entries sa diri karon iya sa studio, no? Aton sini nga kilalahon kag atensyon sa aton sini nga mga kabombo, no? Kay sa Lunes kadlaw las 9 sa aga inyo sini sarang makuha ang inyo sini nga mga premyo. May ara kita iya sa mga winners sini sa 1,000 pesos nga cash, no? Para sa aton sining consolation prize. 3 ini sila kabilog, magadaog sang 1,000 ka pesos sa kada isa. Aton sini iyang third prize is 3,000 pesos, 4,000 pesos naman sa second prize, kag 5,000 pesos naman para iya sa first prize. Sanday sino bala ang maswerte kag mapalaron nga mga studio draw participants ang nagdaog sa second weekly draw? Hibalo naton kaupod ang promo in charge, si Bomboro Jane Luzbañas Gallarde. Bomboro Jane, please go ahead. Maulanon kag diri sa studio sang Bombo Radio, maswerte ang aton sini nga mga kabombo kay nagaulan ang swerte sa aton sini nga mga kabombo. Hindi lamang sa kada adlaw kundi kada Sabado mas maulanon pagid Bombo Cham ang swerte bangod nga ang aton sini nga studio winners sa aton sini nga swerte sa Palengke Promo 2025 sang Bombo Radio kag Star FM. Ang mahibaluan nako na sino ang aton sini nga mga mapalaron nga mga winners sa week 2 sa aton sini nga studio draw. Una kita diri sa pagalawag sa mga pangalan nga nagadalaog sa consolation prize winner sa taga 1,000 pesos nga cash. Atensyon sa aton sini nga mga kabombo. Una diri nagamit siya sang proof of purchase nga San Miguel Pela Pilsen, taga Barangay Alopidian, Tigbawan, Iloilo. Nagaedad 37 anyos. Congratulations sa kay Grace Ojerio. Grace Ojerio sang Barangay Alopidian, Tigbawan, Iloilo. Ikaw ang aton sining consolation prize winner nga nagdaog. Ikaduha diri nga magabaton sang 1,000 pesos nga cash. Sa gihapon na winner naton as consolation prize winner nga nagamit diri sang proof of purchase nga Gardenia Classic, taga Zone 7, Kalumpang, Molo, Iloilo City. Nagaedad 62 anyos. Congratulations sa kay Irene D. Irene D sa Zone 7, Kalumpang, Molo, Iloilo City. Kaga ikatatlo naton nga nagdaog 1,000 pesos nga cash sa consolation prize winner. Nagamit sang proof of purchase nga Bioderm, taga Barangay Monica Blumentreta, Iloilo City. Nagaedad 53 anyos. Congratulations sa kay Rowena Rizano. Rowena Rizano sang Barangay Monica Blumentreta, Iloilo City. Ikaw ang isa sa mga winner naton sang 1,000 pesos nga cash. Liwata sa aton sini nga mga kabombo. Lawago naton consolation prize winner nga 1,000 pesos nga cash. Congratulations sa kay Rowena Rizano sang Barangay Monica Blumentreta, Iloilo City. Irene D sang Zone 7, Kalumpang, Molo, Iloilo City. Ka Grace T. Ojerio sang Barangay Alopidian, Tigbawan, Iloilo. Kamo aton sini nga consolation prize winner. Kaga ari kadto kita sa aton sini nga major prizes, sa aton sini nga mga kabombo, aton sini nga mga winners. Una diri nagdaog 3,000 pesos nga cash as third prize winner nga nagamit diri sang Paniawan Capsule. Sa aton sini nga mga kabombo nagaedad 32 anyos, taga Barangay Santa Cruz Street, Arevalo, Iloilo City. Congratulations sa kay Charlene May Lactopo. Charlene May Lactopo sa Santa Cruz Street, Arevalo, Iloilo City. Ikaw mapalaron nga nagdaog 3,000 pesos nga cash sa aton sini nga major prize winner sa aton sini nga mga kabombo sa swerte sa Palengke. Samtang aton sini nga 4,000 pesos nga cash winner sa aton sini nga second prize
winner naton taga Barangay Binalod, Alimojana, Iloilo. Nagamit ini sang Syngenta nga proof of purchase kag nagaedad 40 or 54 anyos. 54 anyos kag iya sini nga pangalan Erne Amorsolo. Congratulations Erne Amorsolo. Ikaw nagdaog aton sini nga second prize winner nga 4,000 pesos nga cash sa aton sini nga mga kabombo. Kag kadto na kita dire sa aton sini nga first prize winner nga magabaton na 5,000 pesos nga cash. Makadalawat na ni isa ka sa akong nga bugas sa Bombo Cham. Nagamit sang proof of purchase nga birch tree kag nagaedad 47 anyos. Taga Barangay DB Ledesma Street, Haro, Iloilo City. Congratulations Mary Ann Haranilia. Mary Ann Haranilia sa nga DB Ledesma Street, Haro, Iloilo City. Ikaw ang aton sining mapalaron nga first prize winner nga 5,000 pesos nga cash sa aton sini nga mga kabombo. Liwat, lawagon naton liwat aton sini nga major prize winner sa aton sini nga mga kabombo sa swerte sa Palengke Promo 2025 sang Bombo Radio kaga Star FM. Liwat ang first prize winner Mary Ann Haranilia, 47 anyos, taga Barangay DB Ledesma Street, Haro, Iloilo City. Ang aton sini nga second prize winner Ernie Amorsolo, 54 anyos, sang Barangay Binalod, Alimojana, Iloilo. Kagang third prize winner amo si Charlene May Lactopo sang Santa Cruz Street, Arevalo, Iloilo City. Kagangaton sini nga consolation prize winners Rowena Rizano sang Barangay Monica, Blumentritt, Iloilo City, Irina D sang Kalumpang Molo, Iloilo City, kag Grace Oherio sang Barangay Alopidian, Tigbawan, Iloilo. Kamo nga aton sini nga mga winners sa swerte sa Palengke Promo 2025 sang Bombo Radio kaga Star FM. Kaga Lunes nga adlaw, las 8, kadto na kamo diri sa istasyon sang Bombo Radio para sa pag-claim sang inyo sining premyo. Kag dapat dala kamo sang duwa ka valid IDs diri para sa pagpamatuod nga kamo nga aton sining winners sa swerte sa Palengke Promo sang Bombo Radio kaga Star FM. Bombo Cham! So, there you have it. Sa aton sini mga kabombo, ang mga winners naton for second weekly draw sang swerte sa Palengke Promo ng Bombo Radio at Star FM. Buwas sa Lunes, Bombo Jane, sa liwat, ano gani oras ang dapat sini nila tandaan sa pag-claim sa ilang sining premyo? Dapat las 8, ari na sila Bombo Cham, naka-photocopy na ang ilang sining duwa ka valid IDs sa pagpamatuod nga sila aton sining mga winners. Kag sa aton sining mga kabombo, by the way padayon lang sa paghulog para sa aton sining week 3 liwat week 3 na kita sa aton sining promo. Ihulog lang kay base kamo naman ang magrasyahan sa aton sining studio draw sa week 3 sang swerte sa Palengke Promo sang Bombo Radio kaga Star FM. Back to you, Bombo Chom. Salamat kid Bombo Jane Luzbanya sa imo sini iyang balita or sa imo sini latest update may kantanan sa sining second weekly draw. Ginlawag na aton sini mga winner nga magabaton sang 1,000 pesos. Tatlo ini sila for consolation prize. Ang third prize naton 3,000 pesos cash. No, pagabatunon sang second prize is 4,000 pesos nga cash kag 5,000 pesos nga first prize sa aton sini mga kuturan batunon sa Lunes nga adlaw las 8 diri sa estasyon sang Bombo Radio. Magluwasin na sa aton sini mga kuturan, mayara man kita sang Palengke Draw. Sa Palengke Draw nato napulo man sina diri ang winner. No, kag magluwas sa mga napulo sini nga winner napunan man sang kalipay kag kasadya kasya siyahan kay man madamo kita sa mga pahampang kag may mga giveaways man kita dito. Nga courtesy sa aton siniya nga mga sponsors, no, sa aton sini mga kuturan katulad sang Gardenia
kag iban pa nga mga kauturan or mga sponsors naton nga nagtambong man kag naghatag sa ila sining produkto dito kag ina sa may Santa Barbara Public Market. Check naman naton this time si Bombo Paulina Piliora. Bombo Pau sa report. Please go ahead. Ini nga tig-ululan, Bombo Cham, nagpaulan man sang kasadyahan kag papremyo ang Bombo Radio kag Star FM sa ginpatigayon nga week 2 swerte sa palengke 2025 balde-baldeng cash na may mga papremyo pag ini kag magluwas dira may gindala pag dira nga mga parlor games kag libre kagina dira man sa bahin sa Santa Barbara Public Market kung sa diin ang magluwas didto nga nagpadulong kag naghulog sa ilang mga entries nakapamahaw man ini sila Bombo Cham bangod man ang gardenia, may free ini sila nga kape nga ginahatag dito sa mga naglabay, mga vendors, mga nagapadulong dito, mga paninda, iban nga ang tuyo lang gid is sunod dito sa aton week 2 nga market dero subukan may mga drivers dito nga nagpangope, magdawas dira, may free nga tinapay halin sa gardenia. Kaga may ara man sang pansit canton nga migoreng ini siya Bombo Cham so busog ka na samtang nagahulat-hulat ka to sa nga imo man abi nga magabutan ng imo nga pangalan kag subong man may mga parlor games sa ginpatigayon ang may-ari diri gani kita nga winner ko sa diin sa madamo nga nagapasakop man sa Budot Challenge. Pila dito or 10 ka participants din breakdown ini sa tatlo hasta nga nag-isa na lang gini siya nga nagdaog nga hindi pa gani ini siya halin sa may Banwa sa Santa Barbara pero do nagpanguna manikiti damo ang nagpalakpak sa iya bungod sa naging performance nila Bombo Cham. So ini ang nagdaog sa ginpatigayon nga Budok Challenge among si Rosemary Arangote sa Suok Revalo, Iloilo City. Bombo Cham kag lang siya nagulog siya sa iyang entries pero samtang nagahulat-hulat siya nga mag-raffle na kita kag magabot ito sa nagdaog pa siya gid siya sang 500 pesos Bombo Cham kag sunod diri sa iya gamiton niya ini agud niya ibakal sang gatas sang iya man nga apo so pabatian lang naton nangin pahayag diri kag gibabotsyag man nga kalipay kag pagpasalamat ni Rosemary Arangote dagdaog dinhi sa Budot Challenge kag sa bahin man sa Santa Barbara Public Market. Rosemary Arangote, taga Project 6 Suok Aribalo. Winner ako sa swerte sa palengke week 2 sang 2025 balde-baldeng pa premyo na may kaspa. So gali ako sa Budot Challenge sa Santa Barbara Public Market. Subong adlaw, July 19, 2025. 100, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Ibakal ko gatas ang akon apo. Mga friends ko dira sa Suok, entra man kamo para pareho sa akon nga nagdaog ko may mga talent kamo hindi kamo maguya-uya entra gid kamo sa contest sang Bombo Radio basta radio Bombo Star FM it's all for you. Si Rosemary Arangote, Budot Challenge or Budot Challenge ang winner naton samtang sa ato naman nga video kay challenge may iban dito nga wala lang yan nag-intra pero nagakanta lang dito kay pinakalabay man kay ginabambot siyang kag sobra na pulo dari ang aton man nga nangin participants kag out sa pulo isa dari ang nagdaog score yan ni kagina 97 ang iyang kanta is Impossible Dream. Wow. Kag ining si winner naton si Margarita Silaw isa ini siya ka vendor dito sa bayan sa Santa Barbara Public Market pagpayag niya gamiton niya ang iyang kwarta bakal sang iyang bulong kay magluwas sa iyang ginasuprer man diri nga masakit na fracture pa ko ng iyang kamot bukod siya kapisan man kuno Bombo Cham but dako pagpasalamat niya kahit hindi ka man kuno makakita sa 500 pesos nga kung makasandad ka lang bala sa dalan kag makapulot ka dira 500 pesos so dako na gini nga butang kay kanta lang mo to siya, kag nag-enjoy pa siya, Bombo Cham. May pasampol pa ini si Margarita Silaw, pabati natin. Dream, the impossible dream to fight. Ako si Mrs. Margarita Silaw, taga Calabua, Westi, Santa Barbara, Iloilo. Ang akong edad is 73. Nagdaog ako sa video key, week to sang swerte
swerte sa palengke 2025. Baldi-balding pa-premyo na may cash pa. 500 pesos. 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Bakal ko lang bulong dyan. Ay, yung kwarta ko kay na may high blood ako, na fractured pang alima ko, kay pisan. Sige, anong pala mo pala ni nanay? Nagabaligya ako kang mga prutas sa public market, Santa Barbara, Iloilo. Dream, the impossible dream, to fight. Ano na sunod? Basta Radyo Bombo! Star FM. It's all for you. Nabati Andres si Margarita Silao, bumutsyam ang aton nga winner sa video ka challenge. Halin ini siya sa may Calaboa, Weste, Santa Barbara, Iloilo. Ang mga winners man rin naton sa pulo ka winner sa Swerte sa Palengke 2025 nagabutan ng ilang mga pangalan. Ang iban kamo nagsapiyak pa ini sila nga banwa, may-ari diri sa bahin siyudad ng Iloilo, kag mostly mga senior citizens ini sila bumutsyam. Kag aside from that, mga kaagi ini iban is or mga stroke survivor ini iban, pero nagpadulong dito bumutsyam. Iban nag-intra pa dito kanta antes baga intra man sa draw, kantang gahulog ko sa ilang entries. Kag ang iban man nagtinguha gid na magkabubisan nga nagainulan bala abang butsyam. So ari ang napulo naton ka mga winners sa Swerte sa Palengke 2025 sa aton nga market draw dira sa bahin ng Santa Barbara. Ang una naton winner among si Ludivina Guerra, 59 anyos ang edad, sang Dungan B. Haro, Iloilo City, kag nagamit sang R-Fluoratic coupon bilang proof of purchase. Kag ang ikaduwa si Normel Manahan, 50 anyos, sang Railway Street, Santa Barbara, Bayod Derm, ang inyong proof of purchase. Ikatatlo si Jimena Lago, 69 anyos, sang South Railway, Santa Barbara, nagamit sang Birch Street bilang proof of purchase. Bernadita Marbebe, 75 years old, sang Magba, Maasin, Iloilo, kag Birch Tree ang gingamit bilang proof of purchase. Ang ika-lima na itong winner among si Perlita Trujilla, 71 years old, sang Tigtig, Santa Barbara, Iloilo, kag Arthuritic coupon ang gingamit nga proof of purchase. Ika-anom si Alberto Soldevilla, 67 years old, sang Villa Francisco Subdivision, Santa Barbara, Iloilo, Arflorete, ang gingamit yung mga proof of purchase. Si Salustiano Muscardon, 71 years old, sang Santa Barbara or sang Kabatuan man ini siya, piyak pangabanwa, Bambatsyam, kaya ginagamit sang San Miguel Pale Pilsen bilang proof of purchase. Si Dolores Dumarin, 78 years old, sang Agutayan, Santa Barbara, Iloilo, nagamit sang effervescent oil bilang proof of purchase. Si Fortuna Magbanwa, sang Agutayan, or 71 years old, sang Agutayan, Santa Barbara, Iloilo, nagamit sang San Miguel Pale Pilsen bilang proof of purchase. Kag ang nagkompleto sa pulo naton ka mga market draw winners, si Sola Billones, 27 years old, sang Boyahon, Boyayahon, Santa Barbara, Iloilo, kag nagamit sang Bioderm bilang proof of purchase. Ang isa din naton ka winner nga si Ludivina Guerra, nag-intra pa ini siya sa Maya Budos Challenge. Pero pisar pa na nga naubos niya ang iya man nga energy kagina, pero kay di nalawagan ang iya nga pangalan. Pagkatapos niya sa iya gid una pangalan nagubutan diri mo Bambatsyam. So halin pa ini siya sa Dungan B. Haro, Iloilo City, kag yung pahayag din nga gamiton kuno ang iyang gindagaan sa sulod man sang balay, bakal sang bugas, bakal sang subaan sa diin atuman kakalipay man ang iyang nabatsyaga until matapos dito ang aton man nga draw. Sustain sa gihapon diri ang iya nga energy mong Bambatsyam. Pabati bala naton ang aton nga interview kay Ludivina Guerra, isa sa aton nga mga week 2 Swerte sa Palengke 2025 winner. Ako si Ludivina Torres Guerra, nagaedad sang 59, kag residente sang Dongon B. Haro, Iloilo City. Isa ako sa nagdaog sang week 2 sa Palengke draw sa Swerte sa Palengke promo. Baldi-balding pa-premyo na may cash pa 2025.
sang Bombo Radio kag Star FM diri sa Santa Barbara Public Market. Subong nga Hulyo 19. Akong gingamit nga proof of purchase amo ang ARP Nority coupon. Pasalamat gid ako sa promo sponsor kag sa Bombo Radio sa premyo sa akon nabaton. Ako nabaton nga premyo amo ang 1,000 cash kag 500 nga balor sang gift pack. Isipon ko 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Gamiton ko ini pag bakal bugas, sudan, basta radyo, Bombo. Star FM, it's all for you. Si Ludovina Guerra, isa sa ato na pulo sa market draw or swerte sa Palengke 2025 winner nga nagdala o nagdaog diri sa 1,000 pesos nga cash kag 500 pesos worth nga gift pack na sulod diri sa balde nga orokan, tatlo ka kumaya nga bihon, isa ka bayad derm soap, duwag sa may-ari pag ini nga yung town sardines, walo gid ini siya ka bilog bombotsyam. So tanan nga mga non-winning entries halin ini sa week 1, week 2 na to subong, and next week 3 na kita na wala magabutan, masulod sa grand draw kung wala tayo imong swerte base diri sa grand draw ang imong kapalaran bombotsyang sa diin ang first prize niya sa 30,000 pesos. Siguro base kung may swerte sa week 1 sa week 2 ang swerte mo sa week number 3. Amo gani bombotsyang iban to hindi lang man isa ang ginhulog nila nga mga entries kundi iban tag 40 sa ka-plastic dala nila bombotsyang na nare-sare pa nga proof of purchase. So base ang swerte nila yan. To 40 himuon mo 80. Oh, para malako pa yung chance mo nga magdaog. More entries you send, more chances of winning gani bombotsyang. So first prize 30,000 pesos sa grand draw, second prize 15,000, third prize 10,000 kag may tag 5,000 pa nga consolation prizes diri sa magabutan sa grand draw bombotsyam. So amo nakaginaa samtang nagaulan-ulan do wala ato nangin upangan nga magin masadya ang hindi lamang taga Santa Barbara diri man sa bayan sa Iloilo City nga nagaba sunod gid sa aton nga draw subong man sa katupad or kalapit nga mga bata bombotsyam. Oh, bisan why man to yang iban sini naton nga mga kabumbo ka pasakop pero kakaon sila sang libre nga tinapay halin sa gardenia. May libre pa nga noodles. May pampainit pa nga ano to choco hot choco or kape to bubo kape bombotsyam. Bautin simple lang kung nagpa Santa Barbara ka why ka naka-intra abi sa draw nakaagi ka dito at malipayon ka gid libre pa imo sini nga pamahaw isa sulod naton nga draw dapat intra ka kay hindi lang kabulusgan sa imo sini nga tiyan basi kon kabulusgan man sa imo sini nga bulsang sarang mo nga madala pa uli. Kinanglan lang participate ka lang bombotsyam sa mga parlor games, makapuli ka dala 500 pesos, mga timingan mo balang imong swerte. Pero kung mahulog ka sa imong entries, mas dako pag yung imong madagaan bombotsyam. Kag ang papremyo sa market draw, pagkatapos ang draw, hatag diyon yung premyo? Why ni mahulat? Kita ilang tadason sa mana? Tawgan ka lang namon? Pangayuan ka pa sang kung ano dira nga mga birth certificate mo kung ano. Basta ya may dala ka nga ID, balido nga ID. Pagkatapos ang draw, kuha mo diyon ang premyo. Amo gid mo ba cham kaga kung kung damo imo yung ginulog ti damo dako ang swerte tang iban to kagina didto pa nagasulat ni ila man nga entries kag didto man ginhulog kaga nagabutan ang ila nga pangalan kag pagkatapos man sang draw hatag dayon ng 1,000 ka pesos kag 500 pesos worth nga gift pack mo ba cham. Nagingagaw gid sila bumbupaw? Yes, exactly mo ba cham. All right. Ini si Bombo Pauline Dumitilio Piliora, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Pauline Piliora sa imo siniiyang report.
So congratulations sa mga nagdalaog sa aton sini nga market draw. Ikaw nga nagapamati nagalantaw subong gusto mo man bala nga makadala pa uli sa nga cash prize, balde nga grocery goods or balde nga puno sang grocery goods, cash prizes, magpasakop na sa swerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM sa luyag maghulog sa nga mga entries sa aton sinima drop-box centers sa palibot sa probinsya sa nga Iloilo. Week number 3 na ibutang nyo dira sa broadcast station diri sa Idalom sa ground floor. Week number 3 naman ang inyo sining ibutang sa inyo week number. O kag magtutok lang lamang diri sa Bombo Radio kay kadadlaw nagalawag man kita sa aton sining special draw ng mga daog iya sa limited edition nga transistor radio sa Bombo Radio kag Star FM. May LED light, may flashlight, wala na lansang sa isa lamang kay stasyonan. Kung din mo niya dalon makasagap sa signal sa radyo, makapamati kagid. No, sa mga labing ulihi sini nga mga impormasyon ilabi pa nga malain subong ang simpo. Pwede gid na sa aton sini nga mga kauturan kadamo sang pamagi agud iya nga magdaog sa swerte sa palengke promo sa nga Bombo Radio kag Star FM. Ang kulang na lang partisipasyon mo, ang kapisan mo kag kung paano mo mapadamo ang imo sini mga entries, amo na lang ng imo sini nga paligban. Magluwas sinayaway ka na sang paligban nga man ang premyo iya sa aton sini nga promo ari na di nga daan sa istasyon. Ang premyo iya nagaulat sa winner mo, hindi kaya nga winner nagaulat sa premyo 28 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na pagbalik nato na banwa. Dugang nga mga balita kag impormasyon driman sa aton sining pagpangalagad ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nagpanawagan sa pumuluyo kasunod sa pagpainalom sa Iloilo sa red category. Kag biyahe sa fiberboat Iloilo Guimaras sa vice versa padayon nga suspendido. May sitwasyon man kuno dito iya sa may area sa Ruro. Istoryahan taman ang karon sa aton sining pagpangalaga na balikan tayo ni matapos sa bilang kaimportante nga mga panumdumuras nat. Practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 13 to 19, 2025. Nangin kaupod ninyo sila sa Father's Day 2025. Mangin inyo naman sila liwat exclusively sa Hulyo 19, Sabado, as Plazuela de Iloilo brings you Concert at the Plaza presents The Rock Station Band, blasting off alas 6 ng gabi.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 20, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. The time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa gihapon. Kaupo nimo Bombo Chama Blanco Hoover standby sa kay Bombo Jomar Villa. Latest nga pagsunod man naton sa sining sitwasyon sa mga kabanuanan sa balibot sa probinsya sa Iloilo. Nagpandam diri ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa sining red or orange category nga ginpaydalom karon ang bilog siniyang Iloilo. Kag later on nadugang pagit sini mga impormasyon regarding sa sitwasyon man sang mga biyahe sang fast craft kag mga roro o roll on and roll off vessel mga biyan. Check ta si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Yes, Bombo Champ, padayon karon ang monitoring sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa may probinsya sang Iloilo karon sa aton sa sitwasyon matapos nga ginpaydalom sa orange category. Klarohon aton Bombo Champ, orange category ang status karon sa probinsya sang Iloilo kay kun panggid sa red do medyo taas-taas kag medyo delikado. Ako ni panggid karon sa red category. Ang orange siya ti sunod diri kay retired Police Colonel Cornelio Salinas, ang head sang PDRRMO nga ang ila sining monitoring posible nga pagsaka sang tubig kag paglapaw sang mga kasubaan nga magaresulta sa pagbaha sa pila ka mga barangayan. Amo na ang tendency karon nga matabo sa idalom sang orange category. Rason nga ang bahin karon sa probinsya sang Iloilo ang nagapadayon sa pagmonitor, sa pag-coordinate sa tagsa ka mga local government unit, sa tagsa ka mga municipal disaster risk reduction and management officer kung paano ang latest nga mga sitwasyon. Based din sa data nga nag-gather sa provincial disaster, may mga kabanuhan na may mga reported nga mga insidente dari Bombo Champ. Isa diri sa mention nga may araya sang nag-capsize nga sa kayang padagat sa may banwa sang Ahoy. Actually na siya ang pamboat sakay sa duha sa mga individual kay based diri sa information pisar nga ti malain ang panyempo kahapon naglakat gid kuno ining duha kag didto nga na capsize mayula kay ti madasig man ang pagresponde sa nga Philippine Coast Guard kag ini sila ang natigayon sini nga rescue. Bombo Champ, may reported man nga ti mga nagkalaguba sining pamalay sa may banwa sang Leon kag Badyangan kag sa natungdan. Ara naman sila kag why naman ini sila nag-evacuate kag natigayon man ini nila nga makatiner sa ila sini nga puloy-an sa gihapon sa aton sini nga mga kabombo. Sa mga dalanon may mga reported sa may banwa sa San Dionisio sa may miag-out mo to ang barangay road may mga naglalapaw sining tubig, nag-stranded ang masalakyan pero ti bangod sa sige-sige sini nga pag subside ti nagabat-amat naman aligwa ang dalanon. Sa may banwa sa Leon amo man to kahapon ang report nga ti may natumba sining kahoy pati ang poste mayo kay ti way natumbahan ang mga nagalabay sining salakyan kag mga motorsiklo. Bombo Champ sa aton sini nga mga kabombo. But also diri sa Tungdan
ang tiyempo ti do nagabat-amat naman gani sa naaw, no, pero hindi gyapon magpakampante kay ang batasan sa tiyempo subong golpe lang ulan, no, kun mo do init ang tiyempo, ini bangod nga sa epekto karon sang habagat, no, nga maeksperinsahan naton tugak karon sang bagyo sini nga kirsing. Bumbotsam nga ti gisa mabatsagan ang pagbadlos dugay-dugay pag bubo naman sang ulan diri sa syudad kag kon sa may bahin sang probinsya sang Iloilo. Why man sang local government unit, no, nga mag-declare abisang emergency, no, sa ila sini nga panuhanan bangod kati kita diri sa Iloilo. Why man sang storm signal, no, mula nagaling ang epekto karon sang habagat nga may pagbalod o kung pagmadlos ang hangin kag bamunog sila nga pagulan diri sa may bahin sang probinsya sang Iloilo. Ari planong kabahin sang pahayag ni retired Police Colonel Cornelio Salinas, ang head sang PDRRMO. Sa Subong, ang latest nga rainfall advisory naton is nasa orange kita, no? Nga let us be alert to respond kung magsaka gid man ang tubig sa aton mga river systems. Pero for now, nagtawhay man ang panahon naton, but still because of the southwest monsoon nga nagdala sang isolated rains nga ini, mabatyagan naton nga ara pa ang pwersa ni Bagyo Krising nga nagahigop sang habagat. So still the same, may mga banwa kita nga kung may mga classes pa sila, even na Saturday, suspended sa gihapon. Kay kahapon may 32 municipalities kita nga nag-declare sa ilang class suspension. Tapos may mga affected population man kita on different incident. Sa Leon, sa Barangay Doob, may isa ka pamilya nga na apektuhan, no, kag sa Badyangan may isa man ka family, and they are safe now. Wala man sila sa evacuation center. Tapos may balita, may reported pamboat na nag-capsize, pero nakuha man ang mga sumalakay sang sininga pamboat nga duha ka tao. And dito ina sa barangay Nabayi Ahoy. Okay. So bali ang tuga pang isda daw ang balita sini daw naglakat gid sila kag I do not know bala na gid nila nga mo ning pwersa sang panahon, pero nagwa man gyapon sila for their personal purpose. It's either siguro pangisda or naabutan kag naabutan sila sang pwersa sang habagat. Kung magamba nga orange category warning kita, ano na siya medyo ano na siya critical. Ang critical is the red rainfall warning. Flooding is very imminent. Unlike sa orange naton is let us be alert. Kag may there is a possibility of flooding on flood-prone areas. Amo na siya ang orange rainfall warning. Kay ang red rainfall warning ara sa area sang Antique. Kag makita naton ang pwersa sang pagbaha. Ang duha galito ka couple, no, dito sa nag-capsize nga pamboat, si Victor Esmeralda, no, kag ang iya asawa, ang ila plano gali mag-kayaking sila sa Ginasian Island. Tapos ang ila pamboat nag-capsize pero na-rescue sila sa Philippine Coast Guard. May mga balita man sang aton nga mga barangay roads, no, medyo impassable siya. Ara sa Barangay Manduawak, for San Dionisio, sa Miag-Aw, we have Barangay Uyungan, Naklob, and Igsaligi, sa Dingli, sa Sinibaan, sa Leon, sa Panginman. For now, siguro sa amon nga sitwasyon is nag-subside naman ini kag pwede nila magihana. But these are reported nga sa aton may mga barangay roads kita
kag may mga overflow nga hindi magihan kahapon, but for now with this is passable na siya. So sa imo paglantaw sir, do matamat na kita sa maka-recover or no mo batsagan taban gyapon ang pagulan-ulan ka ngay kahapon nga may pagbadlo sa hangin or hindi na? Basihan na naton siguro ang weather forecast, ang rainfall advisory nga orange warning. Expect ron man ginahapon naton ang pag-ulan kag liwaton naton sa aton mga pumuluyo nga may possibility of flooding if you are located in a flood prone areas. So dako ina nga bagay kag ang aton mga dams sa Subong still on the may normal level man, kag may ara man kita nga mga river dams nga on warning level kay medyo nagtaas ang ila tubig. But still the same, siguro kung tanawon mo sa mo sini nga per sa Subong nga jadulado isolated rain showers is mag-subside naman ini kang magbalik sa normal level ang aton mga dams. But for now, wala man gising critical nga sa critical level sila. May mga LGU sir nga posible ma-declare sang state of calamity. All right, so maghambal ka nga yara sa yellow warning. But siligo manubo-nubo na ni siya sa red rainfall warning, Bombo Jomar. So ang Iloilo yara karon sa orange warning or orange rainfall advisory. But siligo magambag ka nga orange rainfall advisory sa area ang ulan dira nga nagatupa is between 15 millimeters to 13 millimeters sa sulod sa isa ka oras. Yes. So, hindi naman tama gid ka maulano ng tsimpo subong sa mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo? Ang subong, amo na ginambal naton nga ang tsimpo do binabayi, no? Sa mga kabumbo naton kisati di mo baktan do laboton bla dugay-dugay maulan dugay-dugay mainit. Mugi man ang pangimpo subong do hindi mo mapaktan. That is why ngati ang Saturday clean up drive ni Mayor Inday Raisa gani ginpaiway anay kiti hindi mapaktan man ang lakat sang panahon subong gulpiada la magulan gulpiada man masanag siya. But ang importante sila Adria sa gyapon ang safety sang kadamaan mo Jomar. Amo ganit dire kita sa may parola ako sa ano ni sa may Roro Warp no dire sa may Lapos kitaon dang probinsya sige maras do naga-threat naman to gani pero dire amo ni subong impadala mo diring video clip sa Parola Wharf kada ni o Parola Port kada ni dire sa may Roro Warp. Roro Wharf, alright. So, do damo pasang tawo dira nga nagahinga mo nga makasakay tabok dito sa may probinsya sa Gimaras? Yes. Actually, doon di ka nagilik sa lot di mo, no? Dire kita sa tunga-tunga. Dire ginapatungaan kita ka mga pasahero. Dire Bombo Champ, do hindi ka kagiho mayad kay kadamo, no? Halin dire sila sa may Parola. Ang information nato di ba dugin postpone na dugin cancel ang biyahe sa ano ni Bambo fiberglass boat sa later on check ko with the Bombo Pauline kay as of now do kansilado gyapon Yes. Ang iban nga pasahero dito sa Parola diri nagdiretso no sa may Roro Warp Bombo Champ agila sinitani nga purpose masakay. Galing tibalaan taman ang Roro ni ang roll-on roll-off vessel. Ang ila sini ginakarga gid mga salakyan. Mga salakyan? Salakyan no. Unless kun may pasahero ikaw abi, no, may pasahero ikaw sa sulod, di siyempre dala kayo sasakayin no. Bombo Champ ang iban sini nga mga book-in bati makaluluoy sitwasyon diri bud di ba sibla kun dugay-dugay buong ulan. Direti basagin na sila kay Vicente may naga-manage dira sa ila Bombo Jomar may hambal nato nabi para ngati mangin orderly dira ang sitwasyon. May naga-manage dira either from Philippine Ports Authority or sa Roro roll-on, roll-off area dira, may mga naga-manage dira, may mga authorities dira, or kung sino man dira abi, pwede iya nga
butang sila sa eksakto bala, mapalinya sila, kung ano sistema, makita, tabala nga may sistema ang sitwasyon, kaya doon dira sa mundo nagkadinaguso lang eh. Why, mula ni mga porter di ho, amo ni sila nagapatas, doon di pa gani kapabinet ka mga tao di. Oo. Ang Philippine Coast Guard may personnel man diri, pero diri lang sila nga tutok diri sa may solodo sang Aroro nga way para sa may makasagot. Isa man sa mga function dira sa Philippine Coast Guard, i-check man na din nila nga may order dira ang pagsakay sa mga pasahero. Bulig-buligan lang anay nila dira kay budlay karon ang sitwasyon dira Bombo Jomar, daw ara na yan sa dalan ang mga pasahero karon nga nagahinga mo nga makasakay. Kung lang tawo naton mag-anya tawo kumpara sa lakyan eh. Kunong doon biabi Bombo-champ nga pasakyon isa grok sa lakyan equivalent na ni pulo grok tawo kaysa sobra gani. Na pero ti kay ang ila siniyang ang ila siniyang biyahe ang mag-cater sa siling mga cargo, no, kuno ni mga salakyan ti check tabi kung i-consider nila niyo kapasakyo na ni mga pasahero di para hindi na sila mag-dinner kay bala mo kung may choice na sila mangita na sila sa iban mo. Ang pwede nila masakyan na rin mamangko tabi sa taga Philippine Coast Guard kay damo-damo na di siguro mga 200 siguro estimated tadi ho. Wow. Ka mga tawo dire ti nagakos pagit sang traffic no dire sa area. Bombo-champ basi makapulbangkot kita di sa opisyal nila kung pwede mapasaka na rin mga pasahero di para at least nga makapuli na sila sa Gimaras no ang iban dire kay iban kahapon panigali dire sa may syudad kati stranded man to akin na daw dasig lang to nagabiyahe tong fiber tapos untat naman dire sa subong sinikaron nga mga tinion ari sa set dali mamakot ta dibe sir good afternoon sa Coast Guard sir bali ang okay. Pero ang mga pasahero, sir, mga walk-in, hindi pwede kit mapasakay sa Roro, ta? Pasina lang. Okay. Bobo Jomar? Go ahead. Hatagan ko ikaw sa Chimpo, dira nga makaplastar mayo kag mapangita ang proper authorities dira para nga may resulta nga ton sini nga ginkanto kag gindangop sang isa sa mga sumalakay dira nga ti ang ambalya sinya sir. Wala sang order, nagadinaguso lang, so on and so forth, luyang taman hatagan sa nagakigo sa nanging tulupangod, mga kasubong sa nga concern. No? Hatagan ko ikaw sa kay gayunan dira, nga maplastar, kag mapamangkot dira proper authority so that nga matagan tamana sa nagakigo sa nanging tulupangod ang ginapalabot sa aton mga concern sa mga kabombo naton. Thank you, Ged. Alright, noted siya. Anyway, balikan ta na siya karong Bombo Omel. Siguro ma-proceed kita sa report ni Bombo Pauline Piliora kay ang biyahe sa fiber boat, no? Iloilo, Gimaras sa vice versa, kansilado man gyapon. Tubtob sa sini nga mga tinion. No? Amo na gani nga ang kalabanan sa mga pasahero, hindi nga kalabanan sa pasahero. Tanan nga pasahero nagsailo dito sa may Roro Port kay amo nang isa sa mga pamagi nilagod nga makatabok sa probinsya sa Gimaras. Ina cater sila sa roll-on roll-off vessel. Kay ti sa pagkaibalo naton banwa nga ang Roro nag-akomodar lamang sa mga may salakyan. No? Nga dala tabok iya pagdulong sa probinsya sa Gimaras. Basi kung mayara sa kay gayunan karon nga mapasakay ang pila naton iya ka mga kabombo mas labing Mayo. Check ko bala si Bombo Pauline sa yaman sini nga balita. Pao sa report, please go ahead. Magapadayon nga suspendido ang biyahe sining mga feeder boats, magagmay nga mga sea vessels, biyahe Iloilo Gimaras vice versa sa sining nga mga tinion Bombo-champ kagina sang aga early pa na siya around 5 AM so may ara sang kahiganan do window time lang ini siya nga nakabalik biyahe ining mga fiber boats bangod sa monitoring sang mga sang Philippine Coast Guard rin sa bahin sang Coast Guard Station Iloilo na do nagmakanay ang tiyempo kagasubong man ining mga balod do nagnubo ini siya
Bambocham that is why ginalaw ini nga magbiyahe pero nagbalik ini gin-cancel ini siya liwat Bambocham as of 6:30 AM bangod man sa dagko nga balod kag based diri sa kay NC Marvin Henzola ang spokesperson kag Chief of Staff sa Coast Guard Station Iloilo nga as of now nga wala pa bala sang kay dunang zero visibility gid kanina mo ang Iloilo Guimaras Strait Bambocham kag magluwas dira ang wave cap or aning mga balod kung anong kataason niya bala Bambocham hindi pa gid siya allowed kay supposed to be ara sa 0.5 to 1 meters ang wave cap na makita mo nga it's safe to sail or hilway or may secure bala nga maka-travel ining aton nga mga fiber boats ka magagmay and susubong niya ara nag-arrange ang wave cap sa 0.5 to 3 meters. Abot silingon, hindi gid marami or hindi gid siguro or secured nga magbiyahe. Ining magagmay ng mga sakayang pandagat. However, ining mga roro vessels napon, Bambocham, dara masabay sa Lapus Wharf, pakadto dito sa may Hordan, Guimaras, kag ang mga fast craft halin diri sa may Iloilo, padulong sa Bacolod, padayon ng ilang nga biyahe. Bambocham, wala pa man sa advisory. So na wagin pagwa ang Coast Guard Station Iloilo at amo ni sa mga padayon ng ilang monitoring wala man sa may na-record nga maritime incident sa sining aga sa sining adlaw. Good thing kag maayo gid nga patimaan nga wala may nagapadagat pero kahapon nga adlaw na mention na raman naton nga may ara lang sang minor nga maritime incident nga nagluntad bandera sa bahin man sang Ahoy Iloilo kung sa diin nagkulod ang sakayang pandagat sining mga mangingisda nga mapadulong tani sa may lawod. Bambocham, good thing wala ini sila nakapatunga kag lapit lang ini sila sa shoreline katlo ini sila kag na-rescue man wala man sa masamaran kag nagluntad nga maritime incident Bambocham. So amo na subang padayon ang monitoring as of now kay padayon kag makita diri naton atuman man kadalagko pa sa balod kag mamadlos ang hangin. So samtang nga hindi pa ini makanay ini tiyempo hindi pa makabalik gahi ini mga gagmay nga mga sakayang pandagat so makita katagani ng mga nagapost bala sa Facebook ini mga pasahero dito sa bahin ng Hordan Guimaras Bambocham nga nagapila ini sila dito sa bahin sa Roro Wharf sa Hordan Guimaras nakagahulat agud nga makasakay man kay amo lang ni ang pwede nila masakyan padulong diri balik sa Iloilo City agud nga secure siya kanindi bila makabatsyag sa dalagko man nga balod Bambocham. Pabatid na naton ang ato nang interview sa spokesperson kay Chief of Staff sa Coast Guard Station Iloilo nga si NC Marvin Henzola. Aga, 5 sa aga, nagka-window time kita nga mapabiyaya nga aton nga biyay dira sa Parola sa fiber boats naton. At around 6:30 kaso naglain na naman ang tiyempo so nag-suspend naman kita sa biyay sa fiber boats naton. Pero ang Guimaras naton nga ma'am nga biyahe sa Roro sa Lapus kag ang fast craft naton nga biyahe sa pakadto sa Bacolod kag as well as sa Roro sa Dumangas continuous ang biyahe ma'am wala naton na suspend. Actually ma'am kagina ma'am sang 7 na abot naman di ang pugada kagina ma'am that's why actually zero visibility kagina hindi gid makita ang isla sang Guimaras no. Kag isa pa sa nagkanay-kanay naman na ang ulan makita gyapon naton ang balod ma'am may ginatawag kami na nga white cap sa ang punta sang balod. Indication ina nga sa tunga sang lawod gaano therefore kusog dapat ang wala namon gyapon gintugutan ma'am kay tungod sa observance namon sa dagko nga balod gyapon sa tunga. Bali mamashi sir kung pila ka meters ining wave cap nga ni sir. Ma'am based sa Beaufort scale namon ma'am ara gyapon kita sa at around 2.5 to 3 meters sang balod sa tunga. So patimaan ini siya sir nga do hindi pa gid allowed ining mga fiber boats nga magbiyahe. Yes, correct ma'am. Bali pila ka meters sir until maano siya naton, mambal naton nga it's ma'am mga okay tani ma'am kung mga 0.5 to 1 meter lang ma'am kay mapasugtan naton bisan may hangin. Bambocham si Marvin Henzola ang spokesperson Chief of Staff sa Coast Guard Station Iloilo. Waiman sila sang iban sila nga tinutuyo kunti mapasiguro lamang nga safe ang mga pasahero. That is why nga may mga kasubong sila nga suspension sang biyahe iya sang mga sakayang pandagat Bombo Pauline katulad ng lamang sang fiber boats nga may biyahe Iloilo Guimaras sa vice versa. Ang ginapanugutan sa karon among roll-on roll-off vessel.
That is why nga nagaginutok to sila subong bumbupaw sa may Roro Porto, sa may distrito sa Lapos. Ang magani ko mo siyang kay kagabi pagid do ang na-record rin nila nga mga pasahero nga na-stranded 90 pero kay nagsige-sige naman ni siya katong na-mention yung may window time nga nakabiyahe pero amo naman ni subong ang tulupin out kay diri sa bahin sa Lapos dito man sa bahin sa Hordan nagaginutok ining mga pasahero amo mo siyang nagatinguha nga makatabok-tabok man tani sa duwa man abi diri sa Iloilo kag dito sa Isla San Guimaras mo siyang. All right. Ini si Mama Pauline Dimitri Pilioran. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Paulina Piliora sa imo siniiyang report. No, sa mga kabumbo naton na why man kita iyasang tinutuyo or ang aton sining mga authorities why man niya sang tinutuyo sa paghatag sang huol. It so happen nga malain ang tiyempo kag sandig iya sa mga policy kag mga pagsulundan nga ipaiway gid anay ang pagbiyahe. May ginapanugutan man pero ining mga dalagko na iya nga mga sakayan katulad abi sa roll-on and roll-off vessel. No? Ugaling kiti may mga nagakaigo man sini iya nga mga pagsulundan ang sabahin dira sa Roro. No? Ila sining gina-cater is amo iya ang mga salakyan kag iban pagid sining mga kargo. Oh? Ang mga kauturan naton nga dinaguso sa may Roro Port amo ni sila ang mga na-stranded, ang iban siniti way makahingagaw. Ang iban sini iya nagahingamo nga bisan papano bangod nga ti Sabado subong, gahingamo man nga makapauli sa ila sinitag sa kalugar sa probinsya ka Guimaras. That is why nga ginatry nilang ila siningalak base pa lang iya nga makasakay pabalik sa probinsya sa Guimaras. Anong latest sila diri base kung nakaplastar na si Bombo Jomar balikan tang iya sininga linya kung anong development kag paano ini butang sa eksakto sini iya nga mayara man sang order hindi kay na dinaguso dira karon nga aton sini iya nga mga kauturan no kag kun bala may kay gayunan gid man nga ini sila ang pwede makasakay sa Roro vessel no sa aton sini karon iya nga mga kabombo para nga ang luyag nga makapauli sa probinsya sa Guimaras makapauli man no or may mga importante sini nga transaksyon makapadulong sa tabok nga isla. Bombo Jomar sa report, please come back. Bombo Chang, no, mahangin ang aton sining ginapemtangan diri karon sa may Roro Wharf sa may distrito sa Lapos. Actually pagkulatan naka-check diri sa opisina diri sa Philippine Coast Guard pero gin-refer kita diri sa may ila sining office station Iloilo sa may sa may area karon sa Barula, no? Tuhoy karon sa information kay namangkot kita diri kun apila ang pwede sini makakarga sa sining Roro vessel kag kun brati ma-consider nga mapasakay mga pasahero diri nga walk-in. Actually based diri sa pag-check naton ang ginasakyan subong amo ning iya sa Montenegro Lines nga roll-on roll-off vessel duag din sa klase ang isa to bagulang ang ginakarga to amo tong mga salakyan. No, ang sa sining nag-abot bago lang halin sa may Guimaras, yaman ni sa Montenegro Lines, double ni siya, pwede sa pangkargo, pwede man siya sa pang pasahero. Double purpose. Double purpose ini siya Bombo Champ. Di ang capacity sini estimated do mga 250, no, ka mga individual ang masarang sini nga makarga. Diri karon sining matini estimated ato ng mga tawo diri mga more or less mga 200. Diri Bombo Champ. So posible nga ma-cater ini sila kay na kaagad di man gid gali tamak tamong pasahero. So subong malaning hapon kay ang iya sang FF Cross tibla ang ginapayag daw nag repair sila amo to nga nag nag standby amo tong iban sining pasahero nagpugok diri ho kag iban sining mga salakyan
adres sa may area sa Lapos Rural Warp. So ginalantaw naton kung makaubos na ni panaog ang pasahero diri sa may pag-ulan nag-abot ning roll-on roll-off vessel sa Montenegro Lines. So ang diri sa Idalom masaka no diri sa may babaw. Mabubutsam kag tignalantaw naton nga makita na sila. No subong sining adlaw sa aton sini nga mga kabombo kay ti ang iban sini unang taon ta laban gid mga pasahero mo mga walk-in ang mga salakyan na siguro ng sipon diri sa area mo nang ako ng taon naton diri nga di nagahingalo gid no nga makatabok sila sa may probinsya sige balas pumbot sa pare ng ulan dahil lang kay grabing bukbok ulan no pasilong anay dira dahil lang kay check kita diri pero may go signal na, Bombo Jomar, nga sara nga makasakay ng mga pasahero dira? Check na di. Ang sitwasyon. Actually, ang ining bago lang nag-abot nga roll-on, roll-off vessel, aga kitar sa pasahero. No, mga walk-in. Agaling, way pasang go signal kung pwede na sila kasakay kay ginaplastar pa na mo paslakyan sulod. Okay. Hindi pwede ni karon nga sumalang ang mga pasahero. At di kaluluoy ni sila kay grabe ng ulan no. Naila kay diri sa may area diri sa Lapos. Bumutsam sir sakay na kamo at sakay na kamo? Sakay lang. Sakay pala kamo? Tendire mo sa road lang sa no, sakay. Sabiyak tuloy mo ulit sa may parola? Hindi. Diretso ako din. May dala ko motor. Sige. Ang pasahero, okay na, no? Sakay na sila Bombotsam. Ate, mas mayungin. Kay Garan Orano, basi kun abutan pas la pero kag ang mga pasahero nga walk-in, nga bago lang di. Ari na gapila na sila, no? Sakay na din sila sa roll-on roll-off vessel. Sa subong sini karon nga mga tinion lakip sini ang limited lang no galing nga makarga sini nga mga salakyan kay dito tunga siya may mga pasahero no nga nagawok-in may araman din mga makita sini mga four-wheel vehicle address sa iyasang Montenegro Lines Bombotsam. All right. So manang sitwasyon diri baw grabe ka hangin no ang Ibaras do zero visibility. Diri sa Subong Sinigro yung mga tinion. Live diri sa may Parola o sa may Roro Warp no sa distrito sa Lapos. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang report. So halong gid sa aton sini nga mga kabombo sa pagpauli padulong man sa tagsasin nila iya ka mga destinasyon sa mga nakasakay dira iya sa may Roro port sa distrito sa Lapos. Iban nga mga balita kag impormasyon inyo tutukan sa gihapon sa padayon nga pagpangalagad sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blancover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Oras 4 minutos na kaligad sa taknang alas 2. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Third prize naton,
3,000 pesos. Ako gali si Mary Jade Sumbilo, Saludares, taga Barangay Lopezana Norte, La Paz. Ang ako nga purchase is Bioderm. Isipon tayo mo sila premyo? 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos. So ano ni Ma'am Mary Jade ang 3,000 pesos? Ako ni gamiton sa pagdugang bakal sa akon nga proof of purchase para mag-intrapagid sa aton nga gina-promo kag dugang bakal sa akon gatas ka diaper sa akon nga baby. Ginaagda ko gid ang tanan nga mga kabumbo sa Barangay Lopezana Norte, La Paz nga kamuman mag-intra sa aton promo sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo Star FM, it's all for you. Naga-subscribe alay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw.
Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana. Wala di Iloilo, Billboard of Activities for July 13 to 19, 2025. Nangin kaupod ninyo sila sang Father's Day 2025. Mangin inyo naman sila liwat exclusively sa Hulyo 19, Sabado, as Blazuela de Iloilo brings you Concert at the Plaza presents The Rock Station Band, blasting off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 20, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kag gilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una,
Regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower time. This is Bombo Radio Philippines. Number 1. Most trusted. Unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now, with 32 fully digitalized stations. Stay connected. Anytime. Anywhere. Basta Radio Bombo! Good afternoon. Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Sabado kita hidlaw na kamo kay Haring Adlaw. Well, we hope and we pray tomorrow may sunshine na. Magasilak na ang adlaw. Beautiful Saturday sa gihapon. This is Tita Regine. It's July 19, 2025. Sabado. Bisan maulano ng iban may mga plano maglagaw sa gihapon. Sige, but be safe, ha? And to those naman, nga wala malang sang kaladuan diri sa syudad, wala sang business, wala sang ano, I take the time para nga mag-beauty rest ka mo dira. Especially sa mga workers, tanga do medyo kapoy the whole week. Sige, take your time and samtang nga nagahuruhigda, nagabatang-batang. Din ninyo kami sa saning nga hapon mag-enjoy kita sa aton nga pag-interview, sa aton nga winner. Uy, hindi basta-basta ang winner ta, ha? Ha! Wonder Woman. Si Wonder Woman, the survivor, ang atin nga mangin kaupod. So, diligid lamang madugay. Actually, ari na di siya. Naka-plus star na gid siya. So, i-welcome ko lang kamo. This is Tita Regine. Welcome to Saturday Edition. Sa kahapon lamang program. And who's gonna be our next winner after ni Wonder Woman, the survivor? Watch out, gid, and be the first one to know, especially sa mga letter senders naton dira. So, maayong hapon, gid, sa inyo tanan. Orup danay kita today. It's 18 minutes after 2 o'clock. I'd like to welcome you diri sa kahapon lamang program with this song from Cookie Zamora, Ikaw na Kaya. Mayong hapon. Welcome sa KLP. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunod-sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi
man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka at nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay ang tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawakas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di Ikaw na kaya. Cookie Zamora. 22 minutes after 2 o'clock. Diri na kita sa pag-interview sa aton yung winner, si Wonder Woman, the survivor. Good afternoon, gid sa imo, ma'am. Maayong hapon. Good afternoon, Tita Regine. Maayong hapon lang sa tanan. Maayong hapon, gid. So, may duha kitang nakilalaan yung Wonder Woman, no? Si Linda Carter, kag si Gal Gadot. Sa mga kabatch niya ni siguro, si Linda Carter. Pila na edad ta, ma'am? 73 years old. Aha, daw 72 lang. Pila ka bilog ang aton kabataan? 6. Pila ka tuig ka na, ma'am, nga nabalo? Last 2012. Tagal-tagal naman, no? Oo. I see. Alright. Sang nakatapos na, or sang nandula ang imo nga husband, nakatapos na tanan nga mga kabataan? Nakatapos na sila. Okay. May bata ikaw nga pari. Oo. Isn't that a big blessing? Thanks. Sang wala pa gid siya, ma'am, nangin full-fledged nga pari, sadto may kulba ka man sang una nga basi magbag-o pa iya pensar. Oo, eh. So anong ginahimo mo, ma'am? Kag paano nga nakatayo yun gid siya nga makatapos hasta nga nangin full-fledged na gid nga pari? Gadangop lang ko sa Ginoo kag sa pagpangamoy permi nga ubayan siya kag sanagan ang iyang dalan nga hindi sa maglisa kag dayon way man kog speak ka mag amo na sa magpari. So through my prayers kag ang sige-sige ko lang pagpangamuyo labi na gid sa adorasyon kung magkadto ko sa simbahan, ginapre ko ang akong pamilya, especially sa iya man nga eskwela man sa pagkapari. Kay sinuluyag nga magpari siya, ma'am, iya gid. Iya gid kay iya gid na iya gusto ti nakibot man ko gani nga sang una siling ko din ka ma-graduate nang ga-start na ang klase ti wala pa kamo Japon ga pa-enroll. Siling ko pa-enroll lang kamo sa Catholic school. May payos o kondenda sa Dipol. Sa uli nakibot na ko gani nga siling niya, "Noy, sa seminaryo lang ko bala." Siling ko, "Ay, yan isang manggaranong kag mulong pare, way kita ikasarang." Tising nakon, sige lang. Si amo to nang gali kay naka-search na sayo gali yo naka-dira sa naka-start na sa dira. So is that right after high school? Or dira gid siya nag-high school mismo? Oo, ma'am. So since high school dira na siya. Oo. Okay, kag dira gid nagtubo no ang iya nga bokasyon. Kag nagtuloy-tuloy gid siya. Naman period ni sa mga pari nga ginapagwa na sila anay to really discern kung bala luya gid nila nga magsulod gid sa pagkapari or magwa sila anay to the real world and then experience kung ano man ang mga life nila dito. So nag-amuna siya, ma'am, tutuwag nila na regency, something. Oo. So nag-amuna siya, daw wala ka man sa may nakitaan nga reason, parang akulbaan ka, abi, kaya iba nagka-fall in love,
No? Ay, iba nagapalangasawa. Oo, gani. Dayon, nag-agency sa 1 year, maximum 2 years. Nag-ano sa anay, nag-midriff. Dayon, 6 years. Dayon, nag-babysitter, 1 month. Dayon, balik siya, nag-apply sa Samax with 6 months. Dayon, matian ko, i-promote na sa kung ano, nga magataas siya rank. Galing silang niya, mamihatag lang sa nagakinanglan ako nga promosyon, kaya mabalik ko siya sa geology na. Okay. So, it took him 6 years? Oo. Okay. 6 years gali kag bag-o nga nakadesisyon siya for him. So, nag-ubra pa siya sa diri. May ara ko gani nga na balaan, ma'am, nga nagpari man. So, more than 6 years, gidyang iyang, into the real world, kasi nagtrabaho, kundi hindi mo siya nakalabot, hasta nga na-realize niya nga gusto niya gidgali i-pursue ang iyang bukasyon. Anyway, sige ma'am, oras naton, it is now 2:26 in the afternoon, mga kabombo, balikan naton diri, no? Ang aton nga winner, pero sa mga iban din na nga nagapamati man, dali lang gid, ma'am, pwede mo lang mabutang ang imong bag sa dalom. Okay na. Sa mga nagapalamati dira, samtang nga nagapamati kamo, please take the time nga makasulat-sulat sang inyong makasaysayan dira, no? Kag para nga mapalabot ninyo diri sa kahapon lamang program, email nyo lang na sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man sulaton ina kag tayan ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So balikan naton diri si Ma'am Wonder Woman. Mama, ng feeling sa isa ka Iloy nga may anak nga pari? Happy gid ako sa Ginoo kay natuman niya gid gusto. Kay one time na anay sang eskwela sa andi pagali no, sang elementary siya, gusto niya na mag-altar boy. Ti ano ko sa iya nga ang naga-in-charge sa church nga singko. To pidi na ang akong bata amo na siya nang altar boy. Siya diin singko amo ni siya. Ay siya ti ka putot pa na siya. Ti siya hindi ka pa kalambot sang altar. Siya ti matiin man kuya eh. Mga pila edad to ma'am sa naghambal siya nga luya mag-altar boy. Grade 4 plan sa. I see. So ano ang mga nangin bata pagili siya no nakitaan na sa amo na nga daw mga leadings. So ano ang mga nangin bentaha sa imo ma'am sa imo pamilya nga ti may ara ka moya pare sa inyo gid pamilya? Ti langgid man kon may pare kay gagayad sa imo especially sa pagpangamuyo kag gifted ka man eh. At least dala man sa pagpanguyo sa amon pamilya. Kag may apo man ko nga pare man gani. Wow! May anak kag may apo gali nga pari. Pari na gid ang apo, ma'am? Full-fledged naman. Pukan hami lang no. Ano nga swerte ka blessed gid nga family. Ma'am, balikan tayo ang imo istorya. Alright? Kumusta ang imo nga childhood kag pag-eskwela sang una? Ako naga-eskwela sang elementary kay ang akon nga parents pigado gid. Ang akon nga papa, carpenter. Ang akon nga mama, housewife. So, kung tagalani gani, gagarab na sila. Pero ang akon nga papa, wa gid masing silinga tanan nga oras may obra siya. Dayon, kay sa 5 kami nga nabuhi lang, di ba nagklamatay na, bilang ako ang agot. Dayon, sang eskwela ko bala, siling niya, nang mag-graduate ko sa grade 6, hindi na ko bala kapatapos bala. Siling sang mother ko siya, eskwela ka lang sa dressmaking. Di kaya ako niyang gusto, makalapa ko high school. Kaya ako mga classmate, ara na gani sa high school, ako hindi ko ka-eskwela. Tingin ko, berma, style lang ko sa tao, kung sige-sige lang ko, kaya why kami sing mga propiedad. Kaya iba na ko ng mga tiya, may ara ya. Pero kami, why kami sa mga duta-duta, amon duta, dapog eh. So ano imo nalabutan sa college, ma'am? Sa college ako, first year
secretarial course lang po. Pero nagtingwa man ako nga makatapos, pero ka-legit lang. Dayon, sang high school gali ako, sang before ibalik ko bala, no? Nag-start ako sa akong tiya, nga daw may sarang-sarang man bala, manghod na tanan ni mama. So, dahil ako nag-start para lang maipliti ko, pero ang akon ginatindiran, ang akon nga lula, kay arada sa iya, ako ga panglaba, ako ga sikaso, dayon, galambo ko siyang baka before ko maglakat sa eskwelahan kag gapamulot sang itlog nga baby bala na antes ko na maglakat ginasugo ko na nila, so amo ina ngasin na ko bermalit ako at least naga penitensya man ako, pero gina-accept ko lang na kasi pigado ko mo hasta lang may pliti lang ko dala ko sa tiya ko, pero ang tuition amon niya. Okay. So, sorry. Nandun lang ako sa akong laway. 1970, ma'am, nagpasimpalad ikaw diri sa city. So, ano ang mga trabaho nga imo nga nakitaan? Sa 1970, pang-graduate ko sa college, undergraduate na, pero at least the year 1970, napabinturar ako diri sa Iloilo, nagsakay ko sa Suburban, kag nangita ko di sa akon nga parinti. Nanaog ko sa Suburban, ginusoy ko ang ilabalay, at least nakita ko man, dara ako nag-stay sa ila. Ang dayon, ipangitaan ko sang obra sang akon, man nga pakaduha, amo na maglibod sang habon. House operation. Kaglibot ko na niya ang panay. The food dealer ikaw, ma'am? Doon mo na? Oo. Alright. So, mga pilamang katuig na amo nang imo nang inubra? Apat ka tuig. Happy ka nga ti amo na ang imo nga natupaan nga trabaho sa pa-adventuran mo diri sa syudad? Oo, happy man ako kay sa salesman ako mo. Kay tani. Tapos ma'am daw, yes? Kay tani sa paneliti ko tani ma-apply na interview na ko gani, pero galing may nag-abot nga wire nga siya reported headquarters to Bacolod for operation para sa house operation. Yasang Colgate Pamulid. Okay. Sige. Sige, ma'am, diri ka man kay nakakita sang bana sa Iloilo. Ano tong iya nga trabaho sadto? Kag paano ka mo nagabuligay sa inyo nga pagpangabuhi? Ang bana ko ilumulo-mulo na ina. Pero at least kung diin lang kamo yang konsortiyo na kag iya na trabaho, nagkumboy sa baboy. Pero wala na sa daw second year high school. Dayon, siyempre why mo ko kapili kung ano ka man, basta magbuliganay lang kamo. So siya nagakumboy sa baboy, kung siya wala man, kung siya aga siya gabibisita sa akong mga bata, ako naman galibod sang kung ano ngal sa balutan Until nga such time nga may nagdemo nagpa-recruit ako sa Tupperware product. Okay. So, kag daw dira kagid nag-excel, ma'am, no? Kag daw dira gid nga nagmaayo ang imo nga career, daw dira ka nangin successful. Oo, ma'am. So swerte kagali, no, sa amo sina nga linya sang imo nga trabaho. So amo na ang nagpatapos sa imo nga mga kabataan? Oo, ma'am. Sa pagbulig man sang bana ko man kagduha man kami sa uli, may magakomboy sa baboy, nagabakal-bakal kami baboy, dayon na sagod-sagod until sa time nga sa ginadalay na sa Manila. Pero ako sige mo kuya sa amon ang company nga obra. All right. 1990. Suno sa imo amo ni tion nga gintawag mong imo kaugalingon nga si Wonder Woman. Sa ano nga rason, ma'am? Ang sang pag-ano namon, managers conference dito sa Baguio. Doon pagpuli na namon, amo na time nga magpuli diri sa Iloilo. Dara pa lang sa domestic airport. Nang amon nga kuan ato, that was May 11, 1990. So, 35 years na. Ang amon nga pakasakyan na delayed 5 minutes. Kaya may ginahulat pa nga Madrid nga masakay. Ang eroplano ba? Ang eroplano, oo. Okay. Tapos? Tapos, na-delayed 5 minutes. Kaya kung itong na-delayed, siguro dito sa babaw, nagsigabong. Kaya nag-explode ayon mo. Nag-explode ang eroplano, ma'am? Naka-take off? Manog take off 5 minutes delayed lang gid kay
atong madri nga na ginahulat, matambong to sa iya nga utod ko nung kaslon pagkabuas abi sa bado, sadto. So nakasaka agad man ang madre? Saka na siguro man. Okay. Tapos, ano gid ang natabo? Sa ngara na kami sa aeroplano, siyempre nga akon nga upod, sa tatlo kami sa isa ka seat, kundi tatlo ka muna da. ABC na. Sang isa ko ka upod, kay tambok siya. Siya, dra lang ko bala sa aisles ko, kay akon nga seat number sa aisles mo. Oo. Nagsilo ako sa bintana. Sa tatlo kami, ang duwa to ya, nabatok. Nakita mo gid yan nabatok sila. So bali nasunog ang eroplano, ma'am? Nasunog gali ma'am ang eroplano, naggulpi lang sumigabong, ngay ula ko yung kabalo nga nang amo na to nagkalatabo, ngay ako nang pinakauli nga survivor mo. Damo na to survivor sa office. Adali lang gid ma'am ha. Isa-isa ho naton. Paano natabo ini tanan-tanan? As in nakadalaga na sa runway ang eroplano, manuglupad na gid kag amo to natabo ang pagsigabong. Istoryahi kami bi ma'am. Nagarevolusyon na bilang manong take off. Daw mamana tong amo ng batyagan. Sang uli gulpi lang ya sumigabong. Ti way na kuya kabalo nga mo na to naglatabo. Kati high octane nga daan. Uli na ko nakamadmad mo. So ano nakita mo sa palibot mo ma'am sa sulod sa eroplano? Ang daw impyerno na. Kakalayo na. Oo, nag-turn right, nag-turn left ako. Simo daw, ng impyerno na to. Kung nag-turn right, dire ako sa masiot nga paagi. Nag-pray lang ako, singko, Lord, bisan maalis ang seatbelt ko. Siling nga sa akon, may nagutik sa akon, bla ng imahin sang Berin Milagrosa. Kami ara ko nga slimbag. Ara ang imahin sa akon nga slimbag. Siling nga sa akon, sibata na ka sang akong kapa, kami init na. So what I did is to turn right. Lugar nga sa impyerno na akong sa mga ansa kili sa wala. Mainit na to, kalayo na to mo. Dito ko sa tuo nagliko. Kagin bukbukod sa ang bintana, ginpukpuk ko. Moto dito ko nag-agi. Na dito ko naglusot. So bali wala ka nakahalin sa imong pulongkuan, ma'am? Wala. So wala ka na nagdalagan. So maging kuot ka sa imo nga bag, ang imo nga nakautan, amo to ang Berin Milagrosa nga mahin. Nga image. So daw matig-ana. Anong ginimo mo, ma'am? Ang ginpukpuk ko to sa bintana, mo to dito ko nagluwas. So nabuka mo ang bintana through that? Uti sa akon pag pangamuyo. Di ba ka damol sinasang glass da mo? Tingala ko gani nga dito na ko yan naglusot, hindi mo to exit. Kaya sa bintana ako naglusot mo, nagsuhot, then pagsuhot ko sa pakpak ko dahil nagtupa. So sa dalom na ma'am, gasolinador, gali na siya. Oo. Sa pakpak, naglumpat pagit ko dayon pa idalom. Dumataas man ang ginumpatan mo? Oo. Di mo na-fracture akong spinal. So amo na nanging epekto sa imo, na-fracture ang imo nga spinal. Oo. Dayon, may mga ang iba nga mga pasahero, ano nagkalatabo sa ila ma'am? May mga nakaluwas man aside sa imo? Damo na to ng survivor sa office. Pero ang iban ko to nga mga upod, na batok to, may ara man yung iban nga na naluwas. Pero, may isa to ka upod na akon nga nagkalawakay, iya nga tinaigin pang subpon lang gani. Buhi man sa, oo. So, upod kami to sa Makati Medical Center. Gin-relief ko to, gin-ano ko to, gin-dala sa office, gin-pigda, pero hindi ko kigda, kaya amo na to gali nga nagkakinuriit ko, kaya sakit na akong likod. So, gin-oxygen ako, pakadto to sa, kaginan ko sa ambulansya, pakadto sa Makati Medical Center. May aton, damo na to gali, mga pasyente. So, ano kalawig ang imo nga pagpabulong, ma'am? Mga 1 month man to ko. So, dito ka lang sa Manila? Oo. Sa idea mo lang, pila ka mo tanan nga pasahero, pila ka damo ang mga casualties, kag ano ka damo ang mga naka-survive? Nalipatan ko na, pero sa akon lang mga upodya, ang patay to ya, ang sa kasitmate ko sa tatlo kami, doa ang nabatok, ako lang yan nalawas. Pero may sa front ko pag ito, amo tong may ano man, nabatok man. Pero ang isa ya, nagkalawakay at yan. Ito pang sugpon lang, pud kami dito sa hospital ng ina. So iban to ya, daw lipong naman, pero at least
nang daw hindi pagidya ano. Ano gid exactly ang natabo sa eroplano, ma'am? Hindi kay wala man kami to nag-expect ka mag-amo to mag-explode mo. Ano kanang cause ang explosion? Kay at that time daw hot to ang petition, di na ko balo kung ano to. Kung sa ano man to sa electrical defect. So hindi man ko kakuan kundi so hindi mo na madumduman ano ang naging resulta sa investigation. Oo. Pero ang importante nga at least ikaw ma'am survived ikaw. So ano ang imo nga balatsagon kay ang amutong iba kadamo sa mga kaupdanan mo ang iping mo gid ma'am no grabe. Daw amo na bilang ginahambal nga kung hindi mo pa ya tiyempo ang imo nga seat number supposedly dito sa aisle ayon. Pero nagpa-swap siya sa imo. So sila to nga duha ma'am, wala gid sila nakaluwas. Wala gid. Nasunog gid sila. So ikaw nga nag-swap, ikaw ya nakaluwas. Kay dito ka ayon sa may window side. Gani. All right. So ano ang imo nga realization, ano ang imo nga nangin balatyagon after nga na natapos ato nga incident ma'am sa imo nga kabuhi? Pagkatapos adto nga na manugpa na kami nga manugpauli na dito na kami sa Makati sa sa ospital. Ila ko gin pahigda. So nga na interview ako. Siko base imo ako i-publish sa dyaryo. Pagkaaga gid man ara ko na front page sa The Philippine Star. Ang title A Woman Praises God. 38 years old na muna bla. 38 years old ka pa lang to sa natabo ato? Oo. Well, very young pagali, 38 ka lang? Oo. So, young pa man ang mga kabataan, no? Ang agot ko to daw 1 year and 8 months bla mo. Okay. So, nagapati ikaw, ma'am, nga ginspare ni Lord ang imo kabuhi. Bangod may mission pa ikaw? Oo, ma'am. Muna gani nga 5, wa ko ginkuha ni Lord kay siguro may mission pa ko. Muna gani silang nila, Linda nga. Sorry. Siya nang langga ka pa ni Lord daw pa imo mission na may mission ka pa. Way ka pa sa mga pasi-pasi, siling ko ano nang pasi-pasi man. Ang sa kun sa malumbaton bla sa mga katigulang wala ka pa sa pasi-pasi. Ti sinya kay naluwas ikaw, muna nagpatang giving ko kay na salamat ko kay ganin luwas ako. Hindi pa to pare ang imo isa ka bata. Hindi, grade 2 pa lang to sa. Gamay pa. Okay. Padayon na nato na pag-istorya diri sa atong bisita si Wonder Woman, the survivor. It is now 2:42 in the afternoon. Magapanumbalik kita sa pag-istorya balik sa atong winner. This is Tita Regine and this is KLP on a Saturday. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yun, wala na. Tapos ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang marunayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Kinakaon nga mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini.
Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional. Natin nga winner, si Wonder Woman, the survivor. Gagbalik man kita diri sa kahapon lamang program. So si Ma'am, naka-survive. She was given another life. So life went on, nagpadayon, tapos nagkolehiyo ng iyang mga kabataan. Tapos Ma'am, diri siling mo nga nagbudlay na ang inyong pangabuhi. Ano ang inyong ginhimo para makapadayon ang mga kabataan sa pag-eskwela? Ti, sige lang pangamuyo Dayon, nag-aalsa balutan man ako Para lang makasurvive man kami. Alsa balutan? Ano na ang bot mo silingon na nag-alsa balutan? May nag-finance bala sa akon, sang may mga, nabakal ko na, ginansyan ko lang, napatungan ko lang mga 5 pesos, something like that. Do pedal ikaw liwat, na maligya ikaw liwat, doon mo na ma'am? Oo. I see. Alright. Tapos, amo man ni ang time nga may isa ikaw kabata ang luyag mag-eskwela sa pagkapari. So, kamo lang gid ma'am ang nagasto o may mga ara man nga nag-help out sa inyo? Kami man sang iban, pero sa ulihi, nangayo man ko sa mga sponsorship para mapadayon niya iya nga pag-eskwela. Kasi siyempre, kung sa amon lang, hindi man namon masarangan. So, sang ulihi, damo man nag-pledge nga sa iya, makabulig. Okay, hindi basta-basta ma'am, no? Makapatapos ikaw sang isa ka manginpari. Dako ang galastuhan. But it's good nga there are good Samaritans around, mga good people around nga mga nag-sponsor man sa imo nga bata. That's why nga successfully nakatapos gid siya kag nanginpari gid siya. Ti ma'am, ano ang satisfaction nga imo nabatyagan after nakaangkon ikaw sang isa ka bata nga pari? So, nalabot ko man ang langit Happy gid ako kay Lord Barsingo. Thanks God kay may ko nga bata nga pari na nagapangamuy man sa aton tanan kag sa amon man. And you said gin-spare ikaw ni Lord because siguro na-realize mo nga luyag pagali nga mapatapos mong imo isa ka bata kag ma-offer mo sa iya para nga mag-alagad sa iya. Oo. Okay. How often ka mo subong ma'am nga nagakita ay sang imo nga bata? Damo lang assignment siya, pero hapit-hapit na siya balay. Hapit-hapit na lang. Kag dayon man sa mission. Sagwa din. So in 1 month kapila ka mo magkita ay ma'am? Mga kada week are man siya. Okay. Kabaluto siya, ma'am. Nga ari ka di subong sa Bombo? Oo. Father, good afternoon, gidira sa imo. Anyway, so, ikapilan mo ni siya, ma'am, nga bata, ang nagpari? Captain Ball number 4. Kumusta ang iban mo yung kabataan, ma'am? Ano nga legacy ang ginbilin mo sa ila? Ang pagkapangamuyoon ko, nga dapat i-follow nila, inakatikis ko sila, na mag-respect kada isa-isa. Kag magpisan man sila kag magtutom sila pagtuon. Kag magbuliganay. So tanan sila ma'am nakatapos gid. Nakatapos man sila na ang 5, pero ang isa wala ka graduate. Pero hanggang first year college lang sa. Okay. Tanan sila ma'am may pamilya na except kay father, of course? Oo, may pamilya na. Pila nakabilog aton apo? 10. Wow, and counting. So, ang imo ni nga isa ka apo nga nagpari man, halini sa imo nga subang? Sa akon nga nablos, bata sa magulang ko. Okay. Abi ko sa imo gid. Abi ko sa imo gid. Nga mga anak naghalin. So, sa hinablos gali nimo. Kumusta ikaw subong, ma'am? Pero may ara man kong apo subong ara sa seminaryo. Abaw, may managpari pa gid. Sabay pa, Lord. Ano na siya, ma'am? College na siya? Or... First year philosophy pa lang. Okay. Mga muyuan ta na, ma'am. Mga makasigurado. So, amo na yang sa imo na gid nga bata? Oo. Okay.
So ano naman, ang imo ginakawilihan subong kay di stable na ang mga kabataan? Mission sa mga apo ko eh. Tapos nagkakatikisis ikaw? Oo, ginatudloan ko man sila sa pagpangamuyo man eh. Okay. So it's a blessing, no? Nga amo na ang nadangtan sa inyong pagpangabuhi, nagumpisa sa mabudlay, no? Pero ginbatas as in himo gitang tanan para nga mapaeskwela ang kabataan, and you were also blessed ngiti may isa ka kaanak nga nagpari gid siya sa inyo nga paghimakas kag sa bulig man sing iban nga mga tawo nga mabinuligon. So ma'am, ano nga inspirasyon ang luyag mo ibilin sa amon tanan? Gusto ko lang nga magdangop kita sa mga Dios, magpasalamat kita sa aton nga nabaton nga mga grasya kag tanan nga mga trials i-accept gid lang na kay inaya unay sa aton. Lukdon tang aton nga cross kay ina siya madalata. Kay si Lord nagkarga gani sa aton mga sala, how much more kita, no? So muna pasalamatan ko gid nga ang aton nga paghimakas may beltada ina sa ulihi kung ikaw gahimakas sa imo nga pagtoy-toy sa imo isa nga mga kabataan sa maayo lang nga panimuot kag ila mga paminitisan. Okay. May luyag ka mga tamyawon, si father tong anak mo, luyag mo tamyawon kag iban mo nga mga anak? Sa mga kabataan ko, sa mga kapuhan ko, sa mga daughter-in-law kag son-in-law, mayong hapon sa inyong tanan, kag salamat gid sa inyong pagsuporta kay nanay nyo, kag sa pagpangamuyo nga kabay pa nga ginapangamuyo tamang ka mga for your safety and guidance and protection, and stay healthy always, and thank you for everything. Okay, sige. Ma'am, abalon mo man to si father nga anak mo, pangamuyuan niya man niya kami diri sa Bombo, especially pangamuyuan niya man si Tita Regine kag ang kahapon lamang program. Father, thank you gid sa imong pagpangamuyo man sa akon kag sa mga utod mo kag sa mga tawo nga naga-support man sa imo, nga very generous to you, nga hindi man nato na sila makuan kay binuligon man na si Lord na nakabalo. Trifle na mabalik sa ila. Salamat sa mga nag-supporter kay Padre, kag sa mga friends man niya, kag sa mga tao nga mga very generous, especially sa pag-mission niya sa Gwa. Thank you gid sa inyong suporta. Alright, sige. Ma'am, thank you very much, Gid, for sharing with us your beautiful story. And you are really blessed nga pila sa imo nga mga pinalangga sa kabuhi ang ara nagaalagad sa aton nga Ginoo. Ang aton nga winner mga kabombo, si Wonder Woman, the Survivor. Salamat gid ma'am. 2:53 ang aton nga oras sa aton nga pagpanumbalik. Ang aton nga announcements, ang aton nga bago nga winner para sa siningang semana. Sa gihapon ining si Tita Regine, padayon ko mo nagapamati sa kahapon lamang program. Magabalik kita. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay.
Kung himuon ini, siguraduhon Tantang tanan naton nga mga letter senders diri sa kahapon lamang program. At the same time, we invite those nga may araman mga matahom nga mga istorya nga manami gid ay nga igabilin sa aton tanan, mga inspirasyon kag mga encouragements kag mga motivations, mga guides sa aton nga pagmangabuhi. Feel free nga magpadala sa inyong mga istorya. Isulat or i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan nga naghatag sa amon sang kalingawan sa sininga semana sa pagpadala kag pagpabati sa inyong mga inagihan sa kabuhi, for being so brave sa pag-share kung ano ang mga secrets sa inyong kabuhi. Maisog nga gin-share diri sa kahapon lamang program. Congratulations sa ating winner for this week to win 1,000 pesos in cash and to be interviewed next week. Ikaw ina. Wow, do may libro no nga istorya sa kabuhi. Abuela Sang Lapaz. Once again, ang ating winner si Abuela Sang Lapaz. Congratulations gid sa imo man. And with that, mga kabombo, nagpasalamat gid ako sa inyo. But of course, I am inviting you to stay around and magpamati sa mga matahong nga mga dramas after sang KLP, diri gihapon sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Enjoy naton ang aton nga weekend. Hopefully, makita na naton si Haring Adlaw Buwas. Maraming salamat sa liwat. Balik kayo kita on Monday. Sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.